yung driver ng asawa ko sa loob ng 10 taon, si Jose, sa araw ng kanyang pagretiro, may sinabi sa akin na sikreto. Jose, eto, kunin mo itong tsaa at mga supplements. At ito? Jose, matibay kang tao. Sa lahat ng taon na nagdadrive ka para kay Julian, wala kang kahit anong aksidente. Ito ay maliit na pasasalamat. Ginang Reyes, sa 10 taon na ito, salamat po. Hindi, ako dapat magpasalamat sa iyo. Kung magkaroon ka ng anumang problema sa bahay, tawagan mo lang ako kahit kailan. Ginang Reyes. Sa trunk ng Bentley ni Ginoong Reyes, may nakatagong kompartimento. Dapat mong suriin iyon. Trunk? Nakatagong kompartimento? Mahal, bakit may umbok dito? Wala yan. Nakataas ang spare tire. Tara na. Huwag nating patagalin si nanay. May business dinner ako ngayong gabi, kaya hindi na ako babalik. Ang mga business dinner na ito, si Julian ay mayroon niyan nang hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo. Dati, hindi ko masyadong iniisip ang mga iyon. Ngunit ang tiwala, kapag pumutok na, pumapasok ang hangin. Si Jose ay hindi mahilig makialam. Siya ang driver ni Julian sa loob ng 10 taon at hindi kailanman nagsalita ng dagdag na salita. Ngayon, siya ay bumalik at sinabi iyon. Sa trunk ng Bentley ni Ginoong Reyes, may nakatagong kompartimento. Dapat mong suriin iyon. Ibig sabihin, ang nasa kompartimento na iyon ay matagal nang nagpapabigat sa kanya. Napakatagal na ikinaparamdam niya na may kasalanan siya sa akin. Mga dokumento. Pampangin na subdivision, isang 4,000 square foot na villa. Pag-aari ni Fiona. Sa loob ng 3 taon, tuwing ika-15 ng bawat buwan, isang fixed transfer na 80,000 piso at ang paye ay si Fiona. Mahal, hinihintay kita at ang ating anak. Kaya ito ang lihim sa nakatagong kompartimento. Ako ay naging perpektong palamuting asawa sa loob ng 10 taon at siya ay may kabit sa loob ng 3 taon. Isang villa, mga bayad sa mortgage, isang anak, lahat ay ibinigay niya. Vivian, libre ka ba ngayon? Oo, katatapos lang ng isang paglilitis. Sige, Kailangan kong imbestigahan mo ang isang tao. Fiona, kailangan kong malaman lahat ng transaksyon sa pagitan ni Julian at niya sa nakaraang 3 taon. Lahat ng komunikasyon at transaksyon. Bakit gising ka pa? Hinihintay kita. Kung uuwi ako ng gabi, matulog ka na muna. Yung amoy ng pabango, akala ko dati ay galing sa pakikipagkita sa mga babaeng kliyente na naiiwan sa kanya. Ngayon nakikita ko na bawat linggo, walang palya, yung malaking kliyente na nakikita niya ay si Fiona de la Cruz pala. Susunod na tanong, Ginoong Reyes. Narinig ko na ang Vance Real Estate ay nakakuha ng isa pang magandang lokasyon at ang halaga nito sa merkado ay aabot sa 8 bilyong piso. Ito ay normal lang para sa Vance. Sa ilalim ng aking pamumuno, malapit nang maabot ng Vance. 8 bilyong piso? 10 taon na ang nakalipas. Nung sinimulan niya ang kanyang negosyo, inilaan ko ang buong dowry ko, 3 milyong piso, bilang kanyang puhunan sa pagsisimula. Noon, sinabi niya sa akin, Victoria, alam ko ito na ang lahat ng mayroon ka, huwag kang mag-alala. Sa natitirang bahagi ng aking buhay, lagi kitang pakitunguhan ng tama.
Hindi kita bibiguin. Noong unang panahon, ang Articles of Incorporation ng kumpanya, ako ang nagpuyat para isulat para sa kanya. Ang unang malaking kliyente, ako ang nag-ayos para makuha niya. Bawat bid ng proyekto, binabasa ko hanggang 3 ng umaga. Hanggang sa wakas, tinulungan ko siyang ilista ang kumpanya sa publiko. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, Victoria, ikaw ang aking asawa. Ang akin ay sa iyo. Tungkol naman sa mga shareholders, kung nakapangalan man sa iyo o hindi, ano namang pagkakaiba? Julian, lubos kitang pinagkatiwalaan sa loob ng 10 taon. At ito, ang kabayaran mo sa akin? Sa susunod na linggo, 6 na kaarawan ng nanay ko. Ihanda mo na. Siya. Huwag mong gawing mumurahin tulad ng dati. Maghanap ka ng mas magandang hotel. Ang menu, ikaw na ang bahala. Naunawaan ko. Saka, may business trip ako ng 3 araw. Huwag mo akong hintayin sa gabi. Ingat ka sa biyahe. Victoria, nalaman ko na. Fiona, 26 na taong gulang. Dating administrative staff sa Vance Real Estate. Umalis siya, 3 taon na ang nakakaraan. Ngayon, nakatira sa isang villa sa Pampangin na subdibisyon. Walang permanenteng trabaho. May Porsche Cayenne sa pangalan niya. Isang villa, parehong binili sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Ang pinagmulan ng pondo, personal na account ni Julian Reyes. At saka, 8 na siyang buwang buntis ngayon. 8 buwan? 10 taon na akong kasal kay Julian at wala kaming anak. Sabi ng doktor, mababa ang bilang ng semilya niya. Iminungkahi niya ang IVF. Sabi niya, masyadong magulo. Sabi niya, hayaan na lang daw ang kalikasan. Kaya, hinayaan niya ang kalikasan kasama ang iba. Victoria, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ako nagdadali-dali. Gusto ko ng diborsyo. Ikaw, haharapin mo si Julian? Hindi? Huwag mo siyang ipaalam. May kailangan akong ipagawa sa iyo. Sabihin mo? Kailangan kong malaman mo lahat ng istruktura ng pagmamay-ari ng shares ng Vance Group, kasama ang mga kasunduan ng nominee, istruktura ng korporasyon sa ibang bansa, mga nakatagong account. Gusto kong malaman kung gaano karami ang nailipat niyang assets. Seryoso ka ba? Oo naman. 10 taon akong naging kasambahay niya. Ngayon, kukunin ko na ang aking sahod. Sa mga araw ng paghihintay sa resulta ng investigasyon, nakasalubong ko si Julian sa isang business trip. Ang lambing-lambing nila ni Fiona. Pero wala akong pakialam sa mga iyon. Ang mahalaga lang sa akin ay ang resulta. Ang resulta na magpapasisi kay Julian sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. So, ang asawa mo ha? Ang galing-galing niya. Vance Real Estate Public siyang may-ari ng 61% ng shares. Pero sa pamamagitan ng 2 kumpanya sa labas ng bansa, sa mga isla sa labas ng bansa, aktual niyang kontrolado ang 78%. Ang legal representative ay ang kanyang pinsan, Marcus. Offshore companies? Ano pa? Sa nakalipas na 3 taon, naglilipat siya ng pera sa pamamagitan ng pekeng proyekto papunta sa personal na nakatagong account. Umiabot sa 100 milyong piso ang nailipat. Ang perang iyon ay nakalat sa 6 na card. 2 sa mga ito ay nasa pangalan ni Fiona. Paano ang mga ari-arian? Bukod sa villa na tinitirhan mo, may 3 pa siyang ibang property sa pangalan niya. Lahat ay nisanla noong nakaraang taon. Hindi ma-account ang perang nakuha niya mula doon. At saka, sa pangalan ni Fiona, bukod sa villa na iyon, may 2 komersyal na ari-arian na nagkakahalaga ng mahigit 30 milyong piso. Kaya, sa 10 taong kasal, lihim siyang naglipat ng hindi bababa sa 200 milyong piso na mga ari-arian. At sa pangalan ko, karapatan lang sa paninirahan ang mayroon ako sa vilang ito. Wala akong karapatan sa ari-arian. Ang galing, no? Pero eto ang pinakamasakit. Noong nakaraang buwan, sa likod mo, pinagawa niya sa isang abogado itong kasunduan sa diborsyo.
Hindi magkasundo, diborsyo sa pamamagitan ng mutual consent, ang asawa ay aalis na walang makukuha. Ang asawa ay magbabayad ng isang beses na kompensasyon na 2 milyong piso sa asawa. 2 milyong piso lang. Ang puhunan sa pagsisimula na ibinigay ko sa kanya noon ay 3 milyong piso. Victoria, inilatag na niya ang lahat. Hinihintay na lang niya ang tamang panahon para palayasin ka at ipalit si Fiona sa pwesto mo. Kailan ang due date ni Fiona? 15 ng susunod na buwan. Ano ang balak mong gawin? Hindi ba siya nagpaplanong magdaos ng handaan sa kaarawan para sa ika-60 taon ng kanyang ina? Di bibigyan ko siya ng party na hindi niya makakalimutan. Anong okasyon? Bakit sobrang formal? Walang espesyal na okasyon. Namimiss lang kita. Kailangan kong sumagot ng tawag. Anong problema, mahal? Hintayin mo ako. Sino yon? Isang kliyente. Handaan sa kaarawan ng nanay mo. Nagbook ako ng Grand Hotel ng lungsod. Isang magarbong hapunan. Masaya ka ba? Ayos lang. Kapag na-finalize mo na ang menu, ipadala mo sa akin. Siya. Siya nga pala, galing lang ako sa business trip. May trabaho pa sa kumpanya. Kailangan kong mag-overtime. Hindi kita masasamahan. Siya. Sige, samahan mo ang anak mo. Pagkatapos ng handaan, matatapos na ang magagandang araw mo. Sampung taon na ang nakalilipas. Noong pinakasalan ko si Julian Reyes, 25 taong gulang ako. Sabi ng mga kaibigan ko, nagpapababa ako. Victoria, baliw ka ba? Ang pamilya Santos ay maaaring hindi isang top-tier na dinastiya. Ngunit sa industriya ng materyales sa konstruksyon sa bansa, kilala ka pa rin. Paano mo napakasalan si Julian Reyes? Yung lalaking yun. Victoria, ang kasal ay tungkol sa pagiging magkatugma sa katayuan sa lipunan. Sa halip na magmana ng negosyo ng pamilya, gusto mong pakasalan yung mahirap na lalaki? Hindi ko ito papayagan. Kung pakasalan mo siya, hindi ka na apo ko. Tinanggihan ko pa ang kahilingan ni Lolo na magmana ng negosyo at hindi nagdalawang isip na makipag-away sa kanya para lang buong pusong sumunod kay Julian Reyes. Dahil lang sa isang sinabi niya, Victoria, mahal kita. Ibibigay ko sa iyo ang mundo. mayroon na nga siyang mundo ngayon, ngunit sa kanyang mundo, walang lugar para sa akin. Victoria, ang lupon ng mga direktor ng Sterling Materials may nakalaan na upuan para sa iyo. Pwede kang bumalik kahit kailan. Hinihintay ka ni Lolo. Kumusta? Lolo, ako ito. Lolo, uuwi na ako. Sige. Hihintayin ka ni Lolo. Hihintayin ka. Nandito ka na. Vance Real Estate, 78% ng shares, kung saan ang 15% ay handa ng ilipat. Ang tatanggap ay si Fiona. Kailan? Magkakabisa ang kasunduan? Ang petsa ay ika-20 ng susunod na buwan. Ibig sabihin, 5 araw pagkatapos ng due date ni Fiona. Gusto niyang hintayin hanggang manganak si Fiona, saka siya kikilos. Tama. Sa oras na iyon, magkakaroon na siya ng anak at ang kasunduan sa paglilipat ng shares ay mapupunta kay Fiona. Pagkatapos ay ilalabas niya ang kasunduan sa diborsyo at babayaran ka ng 2 milyong piso para maalis ka. Ang kanyang plano ay tunay na perpekto. Nanay, Victoria, ang handaan ko sa kaarawan ay sa loob ng 3 araw. Kumusta na ang mga paghahanda? ayos na nanay. Sa handaan, mayroon akong ilang matatandang kaibigan. Tiyakin na nasa pangunahing mesa sila. Gayon din, sinabi ni Julian na mayroon siyang napakahalagang kaibigan na gusto niyang isama. Ilagay din sila sa pangunahing mesa. Anong kaibigan? Gawin mo lang ang sinasabi ko. Bakit kailangan mong malaman ng sobra? Isang mahalagang kaibigan ha? Sigurado ka bang gusto mo siyang harapin sa araw na iyon?
Sigurado ako. Sige, kung gayon, dadalhin ko ang lahat ng dokumento. Tiyaking dadalhin mo ang kasunduan sa diborsyo. Huwag kang mag-alala. Lagi kong sinasabi na ang pagpapakasal kay Julian Reyes ay ang pinakamalaking pagkakamali sa mundo. Ngayon ang pagkakamaling iyon ay tapos na. Sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Chairman Santos. At sino ka? Apo ko siya. Hoy, Kalihim Santos. May isang babae sa reception. Sabi niya apo raw siya ni Chairman Santos. Chairman, dahan-dahan lang. Victoria, Lolo? iniwan mo akong mag-isa sa kumpanya sa loob ng 10 taon. Ikaw, sa wakas ay nagdesisyon kang bumalik? Halika, isasama ka ni Lolo para makita ang opisina mo. Tingnan mo kung ano ang inihanda ni Lolo para sa iyo, ang iyong opisina. Ano sa tingin mo? Pumayat ka? Lolo? Pasensya na. Noon, hindi ko dapat hinayaan ang tinatawag na pag-ibig. Na sumalungat sa iyo. Sa buhay, sino ba ang hindi naging medyo pabaya ilang beses, di ba? Basta't okay ka, masaya si Lolo para sa'yo. Pero kung hindi ka okay, Lolo ay laging nasa likod mo. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Nakasasakit sa puso ni Lolo. Halika rito, tingnan mo. Ano sa tingin mo sa opisina na inihanda ni Lolo para sa'yo? Lolo, Huh? gusto kong magsimula bilang deputy director. Maging director ka na lang. Kaya mo yan. Lolo, nagtitiwala sa'yo. Chairman, ang mga dokumentong hinihiling mo. Mabuti. Maaari ka nang bumalik sa trabaho. Dito ay ang iniwan sa iyo ng iyong mga magulang. 34% ng shares ng Sterling. Dagdag pa ang akin, 41%. Sterling ay sa iyo na mula ngayon. Mabilis kang umadapt. Hayaan si Lolo na tamasan ang kanyang pagtanda. Lolo? May iba pa na kailangan ko ng tulong mo. Ano yon? Sige, magpatuloy ka. Tutulungan ka ni Lolo. Huwag mo munang ipahayag ang pagbabalik ko. Bakit? Dahil may mahirap pa akong laban na haharapin. Si Julian ba yon? Bastos na iyon. Sa lahat ng mga taon na ito, kahit hindi ka nasa Sterling, ang kanyang negosyo ay lihim na sinusuportahan ng Sterling. Siya, Lolo, hindi siya dapat pag-aksayahan ng galit. gusto mo bang tulungan ka ni Lolo? Hindi. Ang laban na ito, lalabanan ko ito ng mag-isa. Mabuti. Ang laban ng apo ko hindi matatalo. Bakit ang ayos mo ngayon? Handaan sa kaarawan ni nanay. Bilang manugang niya, syempre kailangan kong mag-ayos ng maganda. Tara na. Huwag kang mahuli. Tara na. Sige. Susunduin kita agad. Ihahatid kita sa hotel. Mauna ka na at ayusin ang handaan sa kaarawan. Kailangan kong sunduin ang isang tao. Siya ba yung binanggit ng nanay mo? Yung napakahalagang kaibigan? Oh, Ano ang pangalan niya? Fiona. Huwag mo nang isipin masyado. Siya ay isang kapatid na babae ng kasosyo sa negosyo. Ilang beses na siyang tumulong sa akin. Gustong-gusto siya ng nanay ko. Kaya pala mo siyang itago ng 3 taon? Nagsisinungaling ng hindi man lang kumukurap? Sa ganyang pagkakataon, titiyakin ko na mainit ang pagtanggap sa kanya. Nagbook ako ng suite sa Ika, 18 palapag.
Nandoon na lahat ng dokumento. Si, Isa pa, nalaman ko na ang kasunduan sa paglilipat ng equity ni Julian ay dapat pirmahan bago mag 3:08 ng hapon ngayong araw. Kaya pagkatapos ng handaan sa kaarawan, dadalhin niya si Fiona sa opisina ng abogado. Anja, ganyan kabilis? nauna ang takdang araw ni Fiona. Sabi ng doktor, maaring manganak siya ngayong linggo. Kaya bago ipanganak ang sanggol, gusto niyang masigurado ang kanyang bahagi sa kumpanya. Natatakot ako na hindi na niya makukuha ang pagkakataong iyon sa kanyang buhay. Tingnan mo. Ginang Reyes, tingnan ninyo ang handaan sa kaarawan na ito. Talagang kahanga-hanga. Na ginanap sa Grand Hotel ng lungsod, talagang isang malaking bagay iyan. Ang aking anak na lalaki ang nag-ayos ng lahat mismo. Narinig ko na nagkakahalaga ito ng daan-daang libo. Oh, kaya nagbihis ka talaga ngayon? Ngayon ang kaarawan mo, nararapat lamang. Oh, Victoria! Ang ganda-ganda mo ngayon. Anong brand ng damit na iyan? Valentino. Ang laking brand, tiyak na nagkakahalaga ito ng malaking halaga. Lahat iyan ay gastos ni Julian. Wala siyang kinikita kahit isang kusing, nagsasayang lang ng pera, at hindi man lang siya nagsisikap na gumaling. Hindi man lang siya makapagbigay sa kanya ng anak. Hindi ko alam kung bakit ang anak ko ay nagpumilit noon na pakasalan siya. Oh, Victoria, nagbihis ka ng maganda ngayon. Sino mang hindi nakakaalam, ay iisipin, nakaarawan mo. Masyado kang mabait, Linda. Oh, sinasabi lang. Tita, maligayang kaarawan. Oh, Marcus, nandito ka pala. Pasok, umupo ka. Dito lang. Opisyal siyang may hawak na 61%. Ngunit sa pamamagitan ng dalawang kumpanya sa labas ng bansa, sa mga isla, sa labas ng bansa, epektibo niyang kinokontrol ang 78%. Ang legal na kinatawan ay kanyang pinsan, Marcos. Sige, tumawa kayo. Kapag nandito na ang lahat, magbabayad na tayo. Victoria, anong klaseng manugang na babae ka? Nasaan si Julian? Bakit wala pa siya? Pumunta siya para sunduin ang isang kaibigan. Darating siya agad. Anong kaibigan? At kailangan pa niyang puntahan mismo? Fiona. Oh, Fiona. Siyempre. Tama lang iyon. Well, walang madali. Maghintay pa tayo ng kaunti. Halika, lahat. Maging komportable kayo. Mahal, may panonood tayo mamaya. Tigilan mo na. Mahalaga ba kung sabihin ko o hindi? Narito si Fiona. Fiona, buntis ka? Kaya magpahinga ka na lang. Maligayang kaarawan, Ginang Reyes. Pinili ko ang bracelet na ito para sa iyo. Sana magustuhan mo. Siyempre, gusto ko. Ang sanggol sa iyong tiyan, ang pinakamagandang regalo sa kaarawan para sa isang matandang babae tulad ko. Nanay, ano ang sinasabi mo? Ano sa tingin mo? Gusto ko ng apo na lalaki. Ano? Hindi siya maaaring magkaanak. Kaya hindi niya matanggap na may anak ang iba. Fiona, ngayon, manatili ka sa tabi ko. Magpahinga ka lang. Hayaan mo akong tulungan ka. Dahan-dahan, dahan-dahan. Sino ang babaeng iyon? Tingnan mo ang tiyan niya at ang ugali ni Ginang Reyes. Hindi ba halata? Imposible. Ito ay magiging kawili-wili. Handa na ang lahat. Pwedeng magsimula kahit kailan. Walang madali. Hayaan mo munang umusad ng kaunti pa. Pamilya at mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat sa pagdating para ipagdiwang ang handaan sa inampung kaarawan ng aking ina. Sapagkat hindi ako magiging kung nasaan ako ngayon kung wala kayong lahat. Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang aking ina na dumaan sa hindi mabilang na hirap para palakihin ako at turuan ako ng mga pagpapahalaga sa buhay. At susunod, nais kong pasalamatan ang aking pamilya dahil ang inyong suporta ang naghatid sa akin dito ngayon. Fiona, halika at hiwain mo ang cake kasama ako. Sa pagtingin sa setup na ito, ang mga vans ay ilalagay ang kabit sa pedestal ngayon. Talagang sunod-sunuran ng manugang na iyon. Kaya, paano niya matiis ito? Ang katayuan ng isang ina ay tumataas dahil sa kanyang anak na lalaki.
kaya siya lang ang may kasalanan dahil walang anak. Ang sampal na iyon ay napakalakas na nararamdaman ko para sa kanya. At kung ako iyon, binaligtad ko na ang mesa. Babaan mo ang boses mo. Ang galing ng pakana! Una, ipakilala si Fiona sa handaan sa kaarawan para gawing lehitimo ang kanyang katayuan. Pagkatapos maghintay na maipanganak ang bata upang makumpleto ang paglipat ng shares. At sa wakas, ibigay sa akin ang divorce papers para itapon ako. Victoria, wag mong hayaang makaapekto sa iyo ngayon. Dahil si Julian ay... Marcus, Oh, Victoria. narinig ko gumamit ka ng 2 offshore companies upang ilegal na hawakan 117% ng shares para kay Julian. Kaya paano kung malaman ng kawanihan ng buwis? Victoria, hindi ko alam kung paano mo. K-Haven Holdings at Lujing International. Mayroon akong registration numbers para sa kanilang dalawa. Kaya interesado ka pa ba na marinig ang iba pa? Victoria, Panoorin mo muna ang palabas at haharapin kita mamaya. Umupo ka lang at manood. Haharapin kita mamaya. Victoria, anong ginagawa mo dito? Umalis ka dito ngayon. Lumayo ka sa paningin ko. Bilisan mo at umalis. Umuwi ka muna. Kaarawan ni nanay ngayon. Huwag mo siyang galitin. Magpapaliwanag ako pag uwi natin. Tahanan. Aling tahanan? Ang ating tahanan. O ang tahanan na pinagsasaluhan ninyo ni Fiona. Ikaw, Fiona, binabati kita. Mula ngayon, hindi mo na kailangang magtago-tago. Maari kang hayagan na maging nasa tabi ni Julian. Julian, siya ay... Hindi mo pa ba ako kilala? Hayaan mong magpakilala ako. Ako ay ang asawa ni Julian. Oh, hindi. Malapit nang maging dating asawa niya. Victoria, Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Nakakasakit ito sa pandinig ko. Victoria, tigilan mo na ang paggawa ng eskandalo. Bisita si Fiona. Bisita? Sa ganitong pagkakataon, ginagago mo pa rin ako. Fiona, dating empleyado ng Vance Group, nakatira sa Pampangin na subdivision, Building 4, Unit 3. Nagmamaneho ng puting Porsche Cayenne. Plaka ay nagsisimula sa A88. Gusto mo bang ituloy ko pa? Inimbestigahan mo ako? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong gawin. Ano? Kinakabahan ka? Ikaw, Victoria, ngayon ang handaan sa kaarawan ko. Ano ba ang ginagawa mo? Umalis ka dito. 10 taon. Wala pa akong naging mas malinaw ang isip kaysa ngayon. Ginang Reyes, lahat ng lumang sama ng loob, aayusin natin ngayon. Sa wakas ay sumabog ka na, ha? Ang matandang Ginang Reyes na iyan ay nagyayabang sa amin araw-araw. Eksakto. May magandang palabas ngayon. Kung ako ang tatanungin mo, ang mabuntis bago ikasal, at pagkatapos ay pumunta sa handaan na parang walang nangyari, iyon ay medyo walang hiya. Tumahimik kayong lahat. Fiona, mahal, ayos lang. Nandito ako para sa'yo. Walang mang-aapi sa'yo. Ikaw ang aking manugang na babae, ang pinakamalaking ambag sa pamilya Reyes. Victoria, hindi ka maaaring magkaanak. Kaya ano ang masama kung ang anak ko ay humanap ng iba na kayang magkaanak? May masama ba doon? Kung ganoon ka kakayahan, ikaw ang magkaroon. Tingnan natin kung kaya mo. nanay, maraming bagay ang hindi pa handa. Ngayon hindi ang oras para mag-away. Victoria, nagalit lang si nanay at nagsasabi ng walang katuturan. Kami ni Fiona, talagang magkaibigan lang. Umuwi ka muna. Kon, pagbalik natin, ipapaliwanag ko ang lahat. Eksakto. Tigilan mo ang paninirang puri sa anak ko. Ang anak ko ay hindi ganoong uri ng tao. Paninirang puri? Ito ang kay Fiona. Ulat ng pregnancy test mula 3 buwan na ang nakalipas. Sa kolong ng ama, malinaw na nakasulat si Julian Reyes. Paninirang puri rin ba ito? Wala sa bahay ang nobyo niya. Walang pumirma para sa pregnancy test niya. Pumirma na lang ako para sa kanya. Kailangan mo bang gawing malaking bagay ito? Pumirma para sa kanya. Ito ay litrato ni na Julian at Fiona na magkasama. Ang sulat sa likod ay nagsasabing, "Baby, naghihintay para sa iyo at sa bata." Ikaw mismo ang sumulat nito, di ba? Kinuhanan mo rin ba ito para sa nobyo niya? At ang sulat na ito, isinulat mo rin ba para sa nobyo niya? Ang mga Vance ay sobra na. At ngayon nagdadahilan pa sila.
Ito ay talagang ginagago siya. Ito ay pampangin na subdibisyon, isang villa na may sukat na 300 at 80 metro kuwadrado, at itong mga komersyal na ari-arian. Ito ang mga bank statements na nagpapakita na tuwing ika-15 ng buwan sa nakaraang 3 taon, si Julian ay naglipat kay Fiona ng 80,000 piso. Binayaran mo rin ba ito para sa nobyo niya? Ang dami niyang ibinigay sa kabit niya. Kung walang pera, paano magugustuhan ng babaeng iyon na magkaroon ng anak niya? Victoria, hindi mo mapipilit ang damdamin. Sinabi sa akin ni Julian na matagal na kayong tapos. Bukod dyan, dinadala ko ang anak niya. Ito ay isang hindi mababagong katotohanan. Kung patuloy kang mag-eskandalo, walang makakabuti sa kahit sino. Manahimik ka. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na hindi kanya hahayaang makawala? Sinabi kong manahimik ka. Victoria, komplikado ito. Tigilan na natin ito ngayon. Pag uwi natin, ipapaliwanag ko ang lahat. Maghintay para sa paliwanag mo? Hintayin na mailipat mo ang lahat ng shares at saka mo ako bigyan ng kasunduan sa diborsyo na wala akong makukuha at saka magpaliwanag? Palagi mo akong sinisisi dahil hindi ako makapag-anak, kaya ngayon, binabati kita. 8 buwan ng buntis si Fiona. Maghintay ng isa pang buwan at magkakaroon ka ng apo. Ano kung buntis siya? 10 taon ka ng kasal sa pamilya Vance, pero hindi ka man lang makapagbigay ng anak na lalaki. Isa ka lang inahing manok na hindi makapag-itlog. Sapat ang kakayahan ng anak ko na humanap ng babaeng makapag-anak? Ano bang masama doon? Hindi ako makapag-anak, pero hindi ko kasalanan iyon. Problema iyon ni Julian. Victoria, tumahimik ka! Ano? Kinakabahan ka? Ang nanay mo dati sinasabi sa lahat na hindi ako magkakaanak. Bakit hindi mo sinabihan siyang tumahimik noon? Ako. Hoy lahat, tingnan ninyo. Ito ay mula 8 taon na ang nakalipas. Sinabi ng doktor na si Julian ay may mababang sperm motility. Kailangan niyang magpagaling. Sinabihan niya akong maghintay. Hayaan na lang ang natural na paraan. Naghintay ako ng 8 taon. Ngayong magaling na siya, bigla siyang at nagkaanak sa iba. Pero ngayon natutuwa ako na hindi ako nagkaanak sa kanya. Dahil si Julian ay hindi karapat-dapat maging ama. Victoria, tama na. Hindi pa sapat. Ikaw, Julian, binigo mo ako sa loob ng 10 taon. Pinagtaksilan mo ako. Dapat mong bayaran ang iyong pagtataksil. Bayaran mo ang halaga. Victoria, kung tutuusin, ikaw at si Julian ay mag-asawa. Hindi ba ninyo ito mapag-usapan ng pribado? Bakit kailangan mong maging sobrang agresibo? Tumahimik ka. Ako, Ang sarili nating mga kamay ay marumi, okay? Hindi na natin sila matutulungan. Ngayon, si Victoria ay lalaban hanggang sa huli. Lahat ng ating maruming sikreto. Alam niya bawat isa. Victoria, ang laki ng eksenang ginagawa mo ngayon. Sinusubukan mo ba akong sirain? Ikaw ang may gawa nito. Ano ang kinalaman ko? Victoria, pasaway ka. Alam ko na. Ang bastos mong bata. Tigilan mo na ang eksena. Ang anak mo ay may magandang asal? May kabit siya sa loob ng 3 taon. Nag-transfer siya ng 200 milyong piso. At gusto niya akong kumuha ng kasunduan na umalis ng walang anuman na may halagang 2 milyong piso at tumalikod na lang. Lahat ng mga ito, hindi mo ba alam? Iniisip mo lang na iyon ang dapat gawin. Ang anak mo ay naging matagumpay. Dapat siyang maghanap ng mas bata, yung may kakayahang magkaanak, at iyon ang tawag mong magandang asal? Victoria, paano mo ako kakausapin ng ganyan? Sa iyong mga mata, ina pa ba ako sa iyo? Hindi. Victoria, ano ba talaga ang gusto mo? Ito ang aking abogado na gumawa ng kasunduan sa diborsyo para sa akin. Simple lang ang mga hinihingi ko. Ang mga ari-arian ng kasal ay dapat hatiin ayon sa batas. Ang 200 milyong piso na inilipat sa panahon ng kasal ay dapat mabawi lahat. Ang shares ng Vance Group ay dapat kalkulahin muli batay sa kontribusyon. Hindi ako pumapayag. Lahat ito ay akin. Ang bahagi ng aking anak ay hindi maaaring galawin. Victoria, huwag kang umasa. Ako ang nagtayo ng Vance Group mula sa wala. Ano ang kinalaman mo diyan? Ikaw ang nagtayo mula sa wala? Julian, nakalimutan mo na ba ang 3 milyong piso na puhunan sa pagsisimula at kung sino ang nagbigay sa iyo? Ang mga unang articles of incorporation, sino ang sumulat para sa iyo? Ang bid ng proyekto, sino ang nag-proofread kasama mo? Maging ang unang malaking kliyente ng kumpanya, sino ang nagpakilala sa iyo sa kanila? Kung wala ako, wala ka pang unang kita. Ginoong Reyes, ang iyong puhunan sa pagsisimula
ay talagang ibinigay ni Ginang Santos kaya si Ginoong Reyes yumaman sa pamamagitan ng kanyang asawa. Ito ay isang klasikong halimbawa ng pagkalimot sa pinanggalingan. Talagang walang puso. Kung hindi kayo pumayag, magkita na lang tayo sa korte. Victoria, ako ang makapagpapasya para kay Julian. Pagbibigyan kita ng mas malaking bahagi, sapat para mabuhay kang komportable sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Mas mabuting tanggapin mo na lang ang makukuha mo. Paano kung hindi? Ikaw, Fiona, Fiona, ano ang problema? okay ka lang ba? sa tingin ko, manganganak na ako. Ang sanggol ay hindi dapat nasa panganib. Ano pang hinihintay mo? Tawag ng ambulansya. Kung may mangyari sa anak ko, pagsisisihan mo. Anong kinalaman ko doon? Pero parang ang puntos ngayon hindi pa maaayos. Tungkol sa iba, maaari nating ayusin sa ibang pagkakataon. Pasensya na, mga kaibigan. Pasensya na sa pag-abala sa kainan ninyo. Sige, magpatuloy kayo. Ngayon ang 60 mong kaarawan, kaya naisin ko sa iyo mabuting kalusugan, mahabang buhay, at isang bahay na puno ng mga anak at apo. Pero bawat isa sa kanila ay mga walang utang na loob na salbahe. Vivian, alis na tayo! Ikaw, pinapatay mo ako. Julian, huwag kang mag-alala. Ang totoong palabas natin, kakasimula pa lang. Mahusay. Ang galing mo ngayon. Walang awa at matalas ang dila. Bumalik na ang dating Victoria. Hindi. Mas magaling pa kaysa dati. Hindi ito tungkol sa pagiging walang awa. Ito ay isang 10 taong pangarap lang. Sa wakas natapos na. Totoo. Siya nga pala. Pupunta kami sa korte bukas ng umaga para isumite ang petisyon sa diborsyo. Ang panig ni Julian tiyak na magpapadala ng tao para mamagitan. Pamamagitan? Depende ito sa gaano siya katapat. Sige, ngayon, ako na ang manlilibre ng tanghalian para ipagdiwang ang iyong muling pagsilang. Victoria. Teka, Victoria. Dalhin mo sa hukom. Hindi. Victoria, ikaw lang. Binanggit ang 2 offshore na kumpanya. Si Marcus ay isang figurehead lang. Wala siyang alam. Tama iyan, Victoria. Wala talaga akong alam. Lahat iyon ideya ni Julian. Kung alam mo o hindi, ay para sa kawanihan ng buwis ang magpasya. Victoria. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, huwag mong isama si Marcus. Dito, okay. Linda, pagkatapos ng lahat ng mga taong ito ang unang pagkakataon na tinawag mo akong Victoria. Nang walang panunuya. Victoria. Nagkamali ako dati. Nakikiusap ako. Pakiusap, pakawalan mo si Marcus. Victoria, hindi ko dapat tinakpan si Julian at itinago ang mga bagay na iyon sa iyo. Victoria, pakiusap patawarin mo ako ngayong beses. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na ako ang iyong hipag. Victoria, nakikiusap ako sa iyo. Maaari akong pumayag na huwag ilantad ito. Salamat, Victoria. Pero may isa akong kondisyon. Pero may mga kondisyon ako. Sige, Victoria. Una, huwag mo akong tawaging bayaw mo. Nasusuka ako. Pangalawa, dapat nasa iyo na lahat ng dokumento ng offshore company ni Julian, kasama ang mga password. Kailangan kong makuha lahat ng kopya at lahat ng password. Well, Victoria. Binibigyan ka ni Victoria ng pagkakataon. Ano pang hinihintay mo? Gusto mo ba talagang sumabay sa pagbagsak ni Julian? sige. Victoria, ipadala ko na sa iyo ang lahat ng password ngayon. Ang mga kopya, dadalhin ko mamaya. Mahal, talaga bang ipagkanulo natin ang pinsan ko? Paano ba nagsimula ang kumpanya ni Julian? Alam mo rin naman. Kaya niyang iwan ang asawa na 10 taong kasama niya. Wala tayong halaga sa kanya. Cheers. Nagkasundo tayo. Kailangan mong bumalik sa Sterling at tulungan ako. Ikaw ang boss lady ko. Kailangan kitang sundan. Simula ngayon, ang posisyon ng direktor ng legal ay iyo na. Hindi na kailangan. Sapat na ang deputy director. Victoria, ilang oras pa lang, kumalat na ang video mula sa handaan ng kaarawan ng Vance
Nawalan ng mukha si Julian sa pagkakataong ito. Sabihin mo, pinlano mo rin ba ito? Hindi na kailangan ng plano. Lahat ng mga manonood, lalo na ang matatandang babae, ay mga tagapagsalita ko. Victoria, hindi basta-basta si Fiona. Masyadong kalmado. Nakatayo roon na parang maamong tupa. Tiyak na hindi siya tahimik. Mabuti iyan. Kung hindi, masyadong boring. Nasaan ang anak ko? Maayos naman ang bata. Nakabantay si nanay. Hindi ba sabi mo hindi niya malalaman? Ngayon alam na niya lahat. Ano ang gagawin natin? Victoria, yang kontrabida, nagkalat ng balita tungkol sa handaan sa kaarawan. Sinisira niya ako. Wala akong pakialam sa kanya. Pero ang pera at ang kumpanya dapat lahat ay para sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Kontrolado ko ito. Ginoong Reyes, Ano ang ginagawa mo rito? Magpahinga ka muna. Lalabas muna ako. Ginoong Reyes, ang asawa mo ay naghain na ng petisyon sa diborsyo sa korte. Tuluyan na niyang ginawa. Akala ba niya takot ako sa kanya? Ang ebidensya sa pagkakataong ito ay sobrang makakasama sa iyo. Pangangaliwa, pagtatago ng ari-arian at isyu sa buwis. Totoong totoo ang mga ebidensya. At nabalitaan ko na mayroon sila iba pang ebidensya. Ano ang gagawin natin ngayon? Iminumungkahi ko na makipag-ayos ka. Kung lalala ito, hindi magiging maganda para sa iyo. Lolo? gising ka na ba? Marta, dalhin mo ang tubig na may pulot na inihanda ko para kay Victoria para lumingon siya. Si Vivian ba ang naghatid sa akin kagabi? Masyado akong uminom. Masakit ang ulo ko. Nawalan ako ng malay. Wala akong maalala. Mabuti na nailabas mo. Mas mabuti kaysa itago lahat. Ginang, inumin niyo po. Inutusan ako ni Ginoong Santos na ihanda ito ng maaga. Tamang-tama ang temperatura. Salamat, Marta. Ginang, payo ko lang. Huwag na kayong masyadong uminom sa susunod. Hindi niyo alam, kagabi nang umuwi kayo, lumuhod kayo sa harap ni Ginoong Santos at paulit-ulit na yumuko. Tapos, niyakap niyo siya at umiyak ng matagal. Muntik na kayo himatayin sa pag-iyak. Marta, sa tingin mo ba ako ay talagang ganoon kasama kahapon? Mula noong bata ka pa, hindi pa kita nakikitang umiyak ng ganito. Sinabi mo pa nga, pasensya kay Ginoong Santos. Na simula ngayon, aasikasuhin mo siya ng mabuti at ipinilit mong ikaw ay tulugan niya. Marta, tama na, tama na. Kung magpapatuloy ka, maghahangad siya na makapasok sa butas. Sige, sige, titigil na ako. Kukunin ko na ang almusal. Ang almusal ngayong araw, lahat ng paborito mo, Ginang. Nakakahiya naman. Ang paglalaro kasama ang sarili mong lolo, walang dapat ikahiya. Dali, maghilamos ka. Pagkatapos, kumain ka na ng almusal kasama si lolo. Si Kumain ka pa. Ang payat mo kasi. Lolo, balak ko pumunta sa kumpanya kasama ka ngayon. Hindi ka muna magpapahinga ng ilang araw? Hindi? Gusto kong makasabay agad para hindi ka masyadong mapagod, Lolo. Mabuti, apo ko. Marunong kang mag-alaga sa lolo mo. Kumain ka pa. Ano iyon? Victoria, mag-usap tayo. Sige, kailangan ko ring bumalik para kunin ang mga gamit ko. Lolo, Okay lang. Sige, hihintayin kita sa kumpanya. Mabuti. sayang walang lunas sa pagsisisi. Pero sa kabutihang palad, hindi ko pinapahirapan ang sarili ko. Wala na ring dahilan para manatili ito. Victoria,
Anong ginagawa mo? Naging masama at bulag ka. Panoorin mo ito. Victoria, paano ko hindi napansin na wala kang puso? Hindi ako walang puso. Kung hindi, aagawin nila lahat ng meron ako. Hindi ba ikaw ang gustong makipag-usap? Si, ano ang gusto mong pag-usapan? Magkano ba ang gusto mo? Magkano ang ano? Gumawa ka ng gulo para lang sa pera, di ba? Sabihin mo na, magkano ang gusto mo para ihulog ang kaso? 10 milyong dolyar, ha? Hindi sapat. 20 milyong dolyar, sapat na yon, di ba? Victoria, huwag kang magpumilit. Magkano pa ba ang gusto mo? Hindi ka ba natatakot na mabulunan? Lagi akong may magandang gana. Lalo na ngayon, mas bumuti pa. 30 milyong dolyar. Ito na ang huling alok ko. Victoria, dapat mong malaman, isa ka lang may bahay na walang trabaho at walang kita. Paano mo maa-afford ang kasong ito? Kaya mo bang bayaran ng legal fees? Nakalimutan mo ba kung ano ang trabaho ng bestie ko? Ang lakas ng loob mo? Sa tingin mo, ang maliit na abogado na yan ay makakasuhol sa iyo? Dapat mong malaman na ang Vance Group ay may bihasang legal team. Maliit lang siyang abogado. Paano siya makakalaban sa legal team ko? Maliit na abogado lang siya. Paano niya lalabanan ang legal team ko? Team mo? Julian, ang legal team mo, punong abogado Hernandez, ay humawak ng 3 kaso noong nakaraang taon at natalo sa lahat sa bestie kong si Vivian Garcia. Kung hindi ka maniniwala sa akin, tanungin mo siya mismo. Ikaw? Ginoong Reyes? Sa pagkakataong ito, ang ebidensya ni Ginang Reyes ay matatag, lalo na ang bestie niyang si Vivian Garcia. Huwag mong maliitin siya. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko lang ang ayon sa batas na nararapat sa akin at wala man lang bawas. Ang batas ay nagbibigay sa'yo? Wala kang pag-aari, walang shares sa kumpanya, walang pangalan sa bahay. Ano sa tingin mo ang makukuha mo? Victoria, kinakausap kita ngayon bilang pabor, kaya huwag mong subukan ang swerte mo. Hindi ko gusto ang pabor mo. Ngunit kung tungkol sa ibinibigay ng batas sa akin, hindi iyon alalahanin mo. Ikaw, Iyon lang ba ang gusto mong pag-usapan? Tapos na ako dito? Victoria, 10 taon kang kasama ko. Mayroon dapat kahit kaunting pagmamahal sa pagitan natin, di ba? Gumagawa ka ng eksena. Anong maganda sa iyo niyan? Pagmamahal? Julian, kinuha mo ang 3 milyong piso ko na puhunan sa pagsisimula. Ginamit ang aking mga koneksyon. Dinala ang iyong mga kliyente. Isinuot ang mga suit na pinili ko para i-present ang iyong mga proyekto. Noong panahong iyon, ikaw ay wala. Sumama ako sa iyo mula sa wala. At ngayon pinag-uusapan mo ang pagmamahal? Ang pagmamahal mo ay nasa villa na iyon, sa Pampangin na subdibisyon. Ang pagmamahal mo ay nasa buwan ng 80,000 piso na transfer. Ang pagmamahal mo ay nasa tiyan ni Fiona na 8 buwan ng buntis. Ang iniwan mo sa akin ay ang 2 milyong piso na kasunduan na umalis ng walang anuman. Hindi. Ang kasunduan na iyan, hindi ko pa man. Hindi mo pa man ipinapakita sa akin. Tama. Hinihintay mo si Fiona na manganak, ilipat ang equity, at pagkatapos ay harapin ako. Sayang nga lang, ang tapat mong driver, si Jose, ay nagsalita bago ka pa. Si Jose iyon. Pinagtaksilan niya ako. Dapat kang magpasalamat. Iningatan niya ang iyong mga sikreto sa napakaraming taon at sinabi lang sa akin pagkatapos niyang magretiro. Pero hindi dapat niya ako pinagtaksilan. Pinagtaksilan ka. Magkano ba ang binabayad mo sa kanya isang buwan? Isang sweldong 5,000 piso isang buwan. Para masiguradong siya ay nagmamaneho ng maayos, binigyan ko siya bawat buwan ng dagdag na 20,000 piso. Tuwing pista, binigyan ko siya ng pera bilang regalo. Binayaran ko ang paaralan ng kanyang anak na babae. Binayaran ko rin ang ospital ng kanyang asawa. Pero ikaw, nagreklamo ka lang na gumastos ako ng sobra. Victoria, ang tuso mo talaga. Kaya mula pa noon, nagsimula ka ng suhulan ng mga tao sa paligid ko. Sige, kung gayon, tawagin mo na lang na panunuhol. Pero ikaw, Julian, hindi mo man lang mahikayat ang mga tao, kasing husay ko. Ikaw, Ang iyong galit ay nagpapakita lamang ng iyong kawalan ng kakayahan. Ang bulag-bulag ako noon. Victoria, 30 milyong piso. 30 milyon kasama ang villa na ito. Sapat na iyon, di ba? Victoria, pagsisisihan mo ito. Pagsisisi? Hindi ako ang magsisisi.
Isang babaeng walang maasahan, isang may bahay na walang pinagmulan. Paano siya nangahas? Victoria. Uy, Victoria, nakarating ka. Ibigay mo na. Victoria. Ito ang lahat ng dokumento mula sa computer ni Marcus tungkol sa 2 offshore na kumpanya, mga password, record ng paglipat ng account, kasunduan ng nominee, scanned copies ng original. Nandito na lahat. Sige, kayong dalawa, pwede na kayong umalis. Victoria, pasensya na. Hindi dapat kita ginan yan dati. Lahat kayo ay mga kaibigang panandalian lang. Ang paghingi mo ng tawad ay walang saysay sa akin. Sige, may gagawin ako sa opisina. Aalis na ako. Lolo, Lahat, makinig kayo. Ito ang apo ko, ang magiging pinuno ng Sterling Group, Victoria Santos. Maligayang pagdating, Ginang Santos. Lolo, ikaw. Simula ngayon, lahat ng narito ay sa iyo. Karapat-dapat ka sa ganitong trato. Halika, isasama kita ni Lolo para kumpletuhin ang proseso ng onboarding. Tara na. Si? Ginang Santos, narito ang mga pangunahing kliyente na nakatrabaho ng aming kumpanya sa mga nakaraang taon. Pakitingnan po. Ang mga supply sa ibang kliyente ay nagpapatuloy ng normal. Ngunit ang Vance Real Estate ay may mga termino ng pagbabayad na overdue na mula noong nakaraang taon. Ang pinakamatagal ay 4 na buwang overdue. Hindi ito umaabot sa aming mga pamantayan ng kredito ng Sterling. Ngunit ang Vance Group ay Laging regular na kliyente. At si Ginoong Reyes ay laging nagsasabi. na ang sinasabi ni Julian ay hindi mahalaga. Ngayon ay hinihiling ko na sundin natin ang kontrata para sa mga termino ng pagbabayad na lampas sa 60 araw. Suspendihin ang supply. May mga tanong ba? Chairman, ano sa palagay ninyo? Gawin ang lahat ng sinasabi ng aking apo. Ang kanyang mga salita ay aking mga salita. Alam ko ang mga internal issues ng Vance Group mas mahusay kaysa sa inyo. Hayaan mo akong maging prangka. Pinagkanulo ako ni Julian at sinayang ang 10 taon ng aking buhay. Ito ang aking paghihiganti sa kanya. Lahat ng ginawa ko ay nasa loob ng mga patakaran. May mga pagtutol ba? Lubos naming sinusuportahan si Ginang Santos. Buong suporta para kay Ginang Santos. Ang bagong walis ay nagwawalis ng malinis. Ang unang walis ay tumama sa Vance. Gusto ko! Hindi tayo aatake maliban kung inatake. Ito ang utang sa akin ni Julian. Kung gayon, hayaan mo akong magdagdag ng pangalawang walis upang hayaang mailabas ni Ginang Santos ang kanyang galit ng buo. Ang mga dokumentong ibinigay ni Marcus. Naayos ko na ang lahat. Ang tunay na kabuuang ari-arian ni Julian Reyes, hindi ang naipahayag na 8 bilyong piso, kundi ang personal niya, talagang magagamit. Halos 1.2 bilyong piso. Hindi bababa sa 300 milyong piso niyon ay dumaan sa mga offshore na kumpanya. Mahigit 200 milyong piso niyon ay nasa pangalan ni Fiona. Ang natitira ay nasa account ng Vance Real Estate. Batay sa lahat ng ebidensya na mayroon tayo, kung magpasya ang korte, magkano ang makukuha ko? Sa ilalim ng batas sa kasal, ang ari-arian ng mag-asawa ay hinahati ng 50-50. Dahil siya ang may kasalanan na partido, nandaraya, at unang naglipat ng ari-arian, bibigyan ka ng korte ng higit pa. Isang konserbatibong tantiya, hindi bababa sa 4 hanggang 500 milyong piso. Paano kung mabawi natin ang lahat ng nailipat na ari-arian? Kung ibabalik natin ang nailipat, maaari kang makakuha ng hindi bababa sa 600 milyong piso. 600 milyong piso! Ang puhunan sa pagsisimula na ibinigay ko sa kanya ay 3 milyong piso. Ngayon, ang kita sa pamumuhunan, hindi naman masama, di ba? Pero malayo iyan sa sapat. Ano ang gagawin mo? Vance Real Estate. Gusto mo ang kanyang kumpanya? Hindi ko ito gusto. Kukunin ko ito pabalik. Victoria, ang pagkuha ng 100 milyong piso sa kompensasyon ay medyo maganda na ang kanyang kumpanya. Tinulungan ko itong itayo. Kung hindi ako namagitan para sa kanya, siya ay wala sa kinaroroonan niya ngayon. Vivian, gusto kong wala siyang natira. Ibalik siya 10 taon. Ito ang presyo na kailangan niyang bayaran. Ang cute niya, di ba?
3 araw na ang nakalipas. Bakit hindi pa sumasagot si Victoria? Desidido na siya na dalhin ito sa korte. Ang babaeng iyon, inialok mo sa kanya ang ganyang kasunduan at hindi pa rin siya nasisiyahan. Hindi ba siya natatakot na mapuno? Ayan, hawakan ko muna ang bata. Kapag kumalma na siya, kakausapin ko siya ulit. Julian, wala akong pakialam sa iba. Ang 30 milyong piso na sinabi mo ang pinakamababa para sa akin. Kahit 1 sentimo, hindi bababa. Ito, Eh kung magdemanda siya, mag-isa siya, walang sandalan. Ang legal team ng kumpanya mo, hindi naman matatakot sa kanya, di ba? ang abogada niya, si Vivian, ay hindi basta-basta. Inassess ng legal department. Ngayon hindi pa oras para magkasagupa. Kung gayon, ikaw at ang legal team mo ay mga basura. Fiona, hindi ka ganyan dati. Ganyan talaga ako palagi. Gusto kong umakyat sa hagdan ng lipunan. Ayaw ko nang maging alipin. Ayaw ko nang mabuhay na araw-araw nag-aalala sa pera. Kaya kailangan kong gumawa ng pagbabago para pasayahin ka. Kaya, lahat ng lambing mo ay kunwari lang. Ngayong may anak ka na sa akin, hindi mo na kailangang magpanggap, di ba? Sinabi kong mahal kita. Hindi kita dinaya. Pero mahal ko rin ang pera at estado mo. Wala akong nakikitang conflict. Ikaw, Nagsisisi ka. baka hindi pa lang. Baka hindi pa lang ako sanay. Okay lang kung nagsisisi ka. Kahit hindi tayo magpakasal, hindi mo pwedeng iwan ang batang ito. Sa hinaharap, ang mga ari-arian mo ay mapupunta lahat sa anak ko, ayon sa batas. Hindi ka makakasingit diyan. Ikaw, Wala akong pakialam. Kailangan ko ang apo na ito. Siya ang legacy ng pamilya Vance. Oo nga pala. Nag-research ako. Ang astenozoospermia mo ay hindi bumuti. Ang tsansa na mabuntis ay halos wala. ikaw, binablock mo lahat ng opsyon ko. Wala akong kalabas-labas. Fiona, talagang binuksan mo ang aking mga mata. Kung nagsisisi ka, hindi natin kailangang magpakasal. Ang bata hindi mo na makikita muli. Hindi pwede. Ito ang apo ko. Anak, huwag kang magpakatanga. Fiona gusto lang ng seguridad. Ibigay mo na lang sa kanya. Si, paglabas mo ng ospital, magpapakasal tayo. Ngayon ay kampante ka na. Ilipat mo ang 40% ng kumpanya shares sa akin. Saka kita pakakasalan. Ikaw, Hindi ako makikialam sa anumang bagay ng kumpanya. Ikaw pa rin ang masusunod. Pero kailangan kong makuha ang shares. Ito ang seguridad para sa akin at sa anak ko. ang akin ay sa anak natin, hindi ba? Hindi iyon pareho. Mayroon kang kasaysayan ng pandaraya at diborsyo. Kapag lumaki ang bata, maaari mo akong hiwalayan at makipaglaban para sa custody. Wala akong kita at hindi ko mananalo ang kaso. Hindi ba't lahat ay magiging walang kabuluhan? Pinlano mo ba lahat ito? Kaya mong iwan si Victoria para sa akin. Kaya mamaya'y kaya mo rin akong iwan para sa ibang babae. Hindi ako kasing tanga niya o isang walang pag-asang romantikong tanga. Gusto ko ng pangmatagalang seguridad at iyon ay equity. Ikaw, Ang estado ng isang ina ay tumataas kasama ang kanyang anak na lalaki. Bukod pa, ang anak ko ang tanging magiging supling mo. Pag-isipan mo, hinaharang mo ang lahat ng aking daanan sa pagtakas. Ganap, may pagpipilian ba ako? Fiona, o Fiona, talagang minamaliit kita. Julian, ito ay sarili mong desisyon. Wala nang babalikan. Aalagaan ko ng mabuti ang aking biyenan na babae. At aalagaan ng bata. Makatitiyak ka. Si, naiintindihan ko. Magpahinga ka. May pulong ako sa kumpanya. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makita ang kasunduan sa paglilipat ng shares. Kung hindi, hindi ako magiging panatag. Naiintindihan ko. Ginoong Reyes? Ginoong Reyes, Hindi ba ako pwedeng pabayaan mo ng ilang sandali? Sterling Materials, nagpadala sa amin ng opisyal na abiso. Anong abiso? Sabi nila ang aming kumpanya ay paulit-ulit na lumabag sa mga termino ng pagbabayad sa kontrata. Kaagad na epektibo, kanilang isinasuspinde ang supply ng materyales sa konstruksyon para sa lahat ng aming kasalukuyang proyekto hanggang sa maayos ang huling pagbabayad. Anong sinabi mo? Puto lang supply? Ginoong Reyes, kailangan mong mag-isip ng paraan. Ang 3 proyekto na kasalukuyan naming itinatayo, ang pinakamalaki, Sky Lake Residences, ay naibenta na sa 70%. Kung puputulin nila ang supply, magkakaroon tayo ng pagkaantala ng proyekto. Hindi namin maipapadala sa 2 buwan. Kailangan naming magbayad ng liquidated damages. Kahit papaano, konserbatibo, 80 milyong piso. At hindi pa kasama ang 2 pang proyekto. Palagi naming nagkaroon ng magandang partnership sa Sterling. Kahit na naantala ang mga pagbabayad, sila ay palaging unang nag-supply sa amin. Ngayon,
Bakit nila puputulin ang supply sa amin? Nagtanong-tanong ako. Sabi nila, Ano ang sabi nila? sinusuportahan lang nila tayo dahil kay Ginang Santos. Ngayon, sinabi ni Ginang Santos sa kanila na sumunod sa kontrata. Kaya, Ginang Santos? Naalala ko ang Sterling Group mayroon lang si Ginoong Santos bilang chairman. Wala nang ibang top executives na may apelyidong Santos. aba, asawa mo? Victoria Santos. Ano? Siya? Julian, ito si Manager Garcia mula sa Sterling Materials. Kaya niya tayong supplyhan ng tuloy-tuloy simula ngayon. Naalala ko na. Pumasok ako sa Sterling sa pamamagitan ng kanyang pagpapakilala, ngunit siya ay nagpakilala lamang. Ako ang nag-manage ng relasyon sa nakaraang 10 taon. Siya ay isang may bahay. Paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking impluensya? Ginoong Reyes? Victoria Santos, ano ang ginawa mo? Wala naman masyado. Ang iyong termino ng pagbabayad ay talagang naantala. Pinagawa ko lang sa Sterling na putulin ang supply mo. Ito ay paghihiganti. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka makakatakas dito. Maghintay ka at tingnan. Ano ang relasyon mo sa Sterling? Bakit pagkatapos kong mapanatili 10 taon ng mabuting relasyon, pinutol mo ito ng ganoon na lang? Dahil ang apelyido ko ay Santos. Santos? Santos ng Sterling Group. Ang Santos ng chairman ng Sterling Group, Arthur Santos. Ikaw? Ikaw ang apo ni Ginoong Santos na tumakas para sa isang lalaki? Pinabati kita. Tama, ikaw. Ikaw ang lalaki. 10 taon ka nang kasal sa akin. At hindi mo man lang alam ito? Katawa-tawa. Victoria, isang bagay na napakahalaga. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Noon, para lang makasama ka, nakipag-away pa ako sa lolo ko. Pero hindi ko inakala na mapupunta ako sa ganito na halos palayasin mo ako. Kung iisipin, talagang katawa-tawa. Victoria, kung sinabi mo sa akin ng mas maaga, hindi mangyayari ang lahat ng ito ngayon. Kasalanan mo lahat. Nagalit ka dahil napahiya ka? Nagsisisi ka na ngayon? Saklap, huli na. Pagsisisi? Hindi ako nagsisisi. Ayaw kong maniwala na kung wala ka, mababagsak ang Vance Group ko. Ipapakita ko sa iyo gamit ang sarili mong mga mata na kung wala ang Sterling, kung wala ka, kaya ko pa ring maging maayos. Mas magaling pa. Hulaan mo. Kung galit na galit siya ngayon, na sinira niya ang kanyang opisina. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi ba siya naghinala tungkol sa background ng pamilya mo? Natatakot ako na ma-pressure siya, kaya sinabi ko sa kanya maliit lang na negosyo. Maliit na negosyo? Na may taonang kita na ₱3 bilyong piso, iyan ay maliit na negosyo? Tama na. Ikaw na ang bahala sa kaso. Nagtitiwala ako sa iyo. May pulong din ako kasama ang iba pang supplier ng materyales. Aalis na ako. Ay naku, hinahantong mo siya sa wala. Walang iniwang labasan. Nararapat sa kanya yan. Inimbitahan ko kayong lahat dito ngayon. Hindi ako magpapaligoy-ligoy. Ang usapin namin ni Julian, naniniwala akong narinig na ninyo ang lahat. Julian Reyes, akala ko ang bastos na ito ay isang sumisikat na bituin sa mundo ng negosyo. Pero hindi ko inaasahan na siya ay isang bulag na tanga. Inimbitahan tayo ni Ginang Santos dito ngayon upang putulin ang lahat ng pinagmulan ng supply ni Reyes. Hindi, Ginoong Cruz. Nagkakamali kayo. Lahat tayo ay mga negosyante. Pinahahalagahan natin ang kita, hinding-hindi ko. Dahil sa personal na bagay na magdulot sa inyong lahat ng pagkalugi. Ngunit may mungkahi ako. Kapag nakikipagtulungan sa Vance Real Estate, inirerekomenda ko ang bayad bago ihatid. Bayad bago ihatid? Ito? Ang Vance Real Estate ay 4 na buwang atrasado sa mga bayad sa Sterling. Ang Sterling ay humihiling ng pagbabayad. At alam ko ang panloob na sitwasyon ni Reyes nang higit sa inyong lahat. Naiintindihan ko. Halika, kayong lahat ay mga veterano sa industriya ng materyales sa konstruksyon. Itinaas ko ang aking baso para sa inyong lahat. Si Ginoong Santos ay mayroon pa rin. At ngayon si Ginang Santos ay bata at may pag-asa. Itinaas ko ang aking baso para kay Ginang Santos. Para kay Ginang Santos, sana'y magtulungan pa tayo sa hinaharap. Tagay. Ano ang ibig mong sabihin? Bayad bago ihatid.
Ang ating daloy ng pera ay napakahigpit na. Kung bayad bago ihatid, ang Vance Real Estate ay hindi talaga makakayanan. Alam mo dapat, iyon ng husto. Ginoong Reyes, sinabi ko na sa inyo, ngunit ang mga supplier na iyon ay lahat nagpipilit na hindi nila ako binigyan ng anumang puwang upang makipagnegosasyon. Kahit na itinaas ko na ang presyo ng 10%, hindi pa rin ito gumana. Bakit biglang nangyari ito? Narinig ko na. Si Ginang Santos, ilang araw ang nakalipas, ay kumain kasama ang ilang malalaking tao mula sa industriya ng materyales sa konstruksyon ng lungsod ng Ilog. Victoria, ikaw na naman. Itinutulak mo ako sa gilid. Ginoong Reyes, marahil dapat kayong makipag-usap kay Ginang Santos. Kung tutuusin, kayo ay mag-asawa dati. Lumabas. Lumabas ka ngayon din. Ano? Ano ang sabi ni Ginoong Reyes? Nagulo siya. Hindi siya hihingi ng tawad kay Victoria. Kung tatanungin mo ako, sa ganitong takbo, dapat tayong maghanap ng mas magandang trabaho. Eksakto! Aling kumpanya ang mga nganib na galitin ng Sterling para sa Vance? Bobo ba siya? 10 taon siyang kasal sa kanya, at hindi pa rin alam na siya ang tagapagmana ng Sterling Group. Totoo iyan. Kung tatanungin mo ako, hindi niya nakilala ang isang kayamanan. Hindi siya karapat-dapat sa ganoong biyaya. Narinig ko na noon, si Ginang Santos, para sa kanya, sumalungat sa buong Sterling Group, at nasaktan ng lahat. Lumayas pa siya ng bahay. Pero siya, sa kabilang banda, nang umangat siya, iniwan niya siya. Nagkaroon pa siya ng kabit at nagtago ng mga ari-arian. Alam ba niya ang ginagawa niya? Hindi ba ito isang tunay na buhay na walang pusong mapagkunwari? Totoo iyan. Sabi ko ito ay karma. Kung ginamot niya ng tama si Ginang Santos at nanatiling tapat sa kanya, hindi lang magiging maunlad ang Vance Group, kundi baka sa hinaharap, maging ang buong Sterling Group ay magiging kanya. Kaya, ang isang lalaking tulad niya ay maaaring maging CEO? Hindi ka panipaniwala. Kahit mamatay ako, hindi ako yuyuko kay Victoria Santos. Kailanman. Garcia! Garcia! Si Julian Reyes ay may lakas ng loob na lumapit sa akin? Garcia, may 10 taon tayong pagkakaibigan. Hindi mo ito magagawa sa akin. 10 taon ng pagkakaibigan ay wala iyon. Ikaw at ang aming Ginang Santos ay nagbahagi ng 10 taon na bigkis ng kasal. At ano ang nangyari? Iniwan mo siya na parang lumang sapatos. Ngayon pupunta ka para pag-usapan ang pagkakaibigan? Hindi ka karapat-dapat. Garcia, ang emosyon ay emosyon, pero ang negosyo ay negosyo. Hindi natin maaaring paghaluin. Ang babaeng iyon, si Victoria Santos, nawalan na ng bait. Naghiganti siya, anuman ang interes ng Sterling. Kung magpapatuloy ito ay magiging talo-talo na sitwasyon. Talo-talo? Hindi ka pa karapat-dapat dyan. Kahit na masaktan ng Sterling, kaya naming bayaran ang pagkalugi. Tungkol sa iyo at sa iyong kumpanya, hintayin mo lang ang iyong kapahamakan. Ikaw. Sige Garcia, sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan para palayain ako ng Sterling. Wala kang utak. Tinatanong mo ako? Umalis ka. Oy, Julian, hindi ka pa pumunta sa ospital para makita ang sanggol sa loob ng 2 araw. Ilalabas na kami ngayong araw. Sunduin mo kami. oh. Sige, pupunta ako. Manager Garcia, dahil umaasa pa siya sa maling pag-asa, tulungan mo akong mag-ayos ng pulong kay Presidente Santos mula sa bangko ng lungsod ng Ilog. Ginang Santos, dapat mong pag-isipan ito. Kung ang kumpanya ni Julian Reyes ay bumagsak, malaki ang magiging epekto. Ayos lang. Ganap kong kontrolin ang Vance Group. Sigurado akong si Presidente Santos ay masayang masaya. Sige, nakuha ko. Anak, nakita ko sa balita na si Victoria Santos ay tagapagmana ng Sterling Group at ang nag-iisang tagapagmana. Totoo ba iyon? Totoo. Ano? Nagsisisi ka para sa anak mo? Ganyan kalakas na taga-suporta? At hinayaan mong mawala? Ako? Ayos lang, ayos lang. Maaari mo siyang mabawi at hayaan mo siyang maging mabuti mong manugang muli. Kukunin ko ang anak ko at aalis para bigyan kayo ng puwang. Fiona, huwag mo masyadong isipin. Nagtanong lang ako. Nagtanong lang. Uwi muna tayo. Oo, uwi na tayo. Gusto kong hawakan ang mahal kong apo. Julian, tapos na ang 3 araw.
Nasaan ang kasunduan sa paglilipat ng shares? Malapit nang malugi ang kumpanya at gusto mo pa ng shares? Anong ibig mong sabihin? Ang alam mo lang ay si Victoria Santos. Bumalik sa Sterling Group. Hindi mo ba naisip na mananagot siya? 40% ng mga materyales sa konstruksyon ng Vance Real Estate lahat ay mula sa Sterling. Ngayon, si Victoria ay desperadong humihingi ng bayad. Hindi lang Sterling ang lungsod ng ilog. Isa lang siyang supplier ng materyales sa konstruksyon. Sa kanyang pag-uudyok, lahat ng supplier ng materyales sa konstruksyon humihingi ng bayad bago ihatid. Lahat ng pondo ng kumpanya ay naka-invest sa mga proyekto. Kung hindi natin makakaligtas ang krisis na ito, malulugi ang kumpanya. Gusto mo pa ng shares? Gusto mong umakyat sa hagdan ng lipunan? Patuloy kang mangarap ng pangarap mo. Ganyan kalala? Ano sa tingin mo? Habang ako ay nasa ospital, tumawag ang bangko na humihingi ng bayad, humihingi ng 30 milyong piso, o magsisimula sila ng pagpapanatili ng ari-arian. At sa makalawa, ang kaso ng diborsyo ay lilitisin. Kung matalo tayo, kailangan naming ibigay sa kanya kahit 30% ng ari-arian. Ano ang gagawin natin? Anak, bakit hindi ka lumuhod sa kanya? Kahit na, mag-asawa kayo noon. Bukod dito, dati siyang nakikinig sa iyo ng mabuti at mahal na mahal ka. Lumuhod sa kanya? Magdadala lamang ito ng kahihiyan sa sarili mo. Kapag naging walang awa ang isang babae, mas walang awa siya kaysa sa isang lalaki, lalo na ang babaeng nasaktan. Kaya huwag kang umasa sa maling pag-asa. Ano ang gagawin natin? Hindi ba sinabi niya na lahat ng mayroon ka ay ibinigay niya? Kaya pumunta ka sa kanya at sabihin sa kanya gusto mo ng totoong laban sa kanya. Kung matalo ka, lubos kang makukumbinsi. Aaminin mo na lahat ng mayroon ka ay mula sa kanya at ibibigay mo na sa kanya ang lahat. Kung siya naman ang matalo, aalis siya na wala. Sinasabi mo bang magbigay ako ng hamon? Tama, magbigay ng hamon. Huwag kang magpatawa. Ang Sterling Materials ay nasa 3 pinakamalaki sa bansa. Hindi makakapantay ang Vance Real Estate. Bulag ka sa katotohanan. Ang hamon ay isang taktika ng pagpapaliban. Kung bibitaw siya ngayon, Skylake Residences ay matagumpay na matatapos. Tama iyan. Hanggat ang Skylake Residences ay matagumpay na natapos, maaari kong ibalik ang 2 pang proyekto. Pagkatapos noon, kahit na isa-isahin natin ang proyekto, nang hindi lumalabis, unti-unti nating maaalis ang impluensya ng Sterling Materials. Tama. Mag-focus lang sa isang proyekto ng tuloy-tuloy. Hindi kayang takpan ng Sterling ang langit gamit ang isang kamay. Fiona, talagang minamaliit kita dati. Alam ko na sa kaibuturan nagsisisi ka na sa pakikisama mo sa akin at labis kang hindi nasisiyahan sa akin. Pero wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung sa hinaharap may iba kang babae sa labas. Ang katayuan ng isang ina ay tumataas kasama ng kanyang anak na lalaki. Bukod dito, siya ang magiging nag-iisa kong anak na lalaki. Tama ba? Oo. Kaya mula ngayon, kahit magsimula ka ng ibang pamilya sa labas at hindi ka na bumalik sa akin, wala akong pakialam. Ah, ganun ba? Ikaw ang pinakawalang puso. Pag-ibig? Mapupuno ba nito ang tiyan mo? O mabibili mo ba ang mga bagay? O kaya'y masisiguro ba nito ang isang buhay na walang alalahanin sa natitira kong buhay? Mahal, hindi ka ganito kasimple. Marunong ka bang gumawa ng pagkain para sa paggaling pagkatapos manganak, di ba? Ako, Kung hindi mo alam, matuto. Ang biyenan na babae na nag-aalaga sa kanyang manugang na babae sa panahon ng paggaling pagkatapos manganak ay natural lamang. Gawin mo at dalhin sa kwarto ko. Dadalhin ko muna ang sanggol sa kwarto. Fiona, ikaw. kalimutan mo na. Kalimutan mo na. Para sa apo ko, gagawin ko. Nanay, kailan ka pa nakapagluto? Noong narito pa si Victoria, Bakit mo binabalikan ang nakaraan? Ngayon, ang apo ang mahalaga. Bakit siya nandito? Sino ba ang nakakaalam? Malamang hindi na makatiis. Dumating para humingi ng awa. May santo siya sa bahay pero binabaliwala at siya mismo ang may sala dahil may kabit. gusto kong makita si Victoria. May appointment ka ba? Wala. Sabihin mo sa kanya, hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakikita. Kumusta? Ginang Santos, gustong makita ka ni Julian Reyes. At sabi niya hindi raw siya aalis kung hindi mo siya makikita. Sige, naiintindihan ko. Sumunod ka sa akin. Ginang Santos, nandito na si Ginoong Reyes. Pwede ka nang umalis? Maupo ka.
Iba ka na talaga. Kumpara noon. Sabihin mo na lang ang gusto mong sabihin. Napaka-busy ko. Victoria, alam kong marami akong nagawang mali noong nakaraan. Ngunit pagkatapos ng maraming taon, kailangan mo ba talagang itulak ako sa gilid? Totoong lumampas ka sa termino ng pagbabayad at sinusunod ko lang ang kontrata. Iyan ay issue sa daloy ng pera. At anong kumpanya ng real estate ang hindi nagpapabaya sa pagbabayad ngayon? Dahil pamantayan ito sa industriya na tiyak alam mo. Alam ko, maaari kong bigyan ng pagkakataon ang ibang kumpanya. Ngunit hindi ikaw. Kung bibigyan kita ng pagkakataon, hindi ba ako mababagabag sa natitira kong buhay? Ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang. Babalikan kita sa 10 taon na nakalipas. Iiwan kitang walang natira. Ikaw! Julian, naisip mo na ba? Kung ako'y isang ordinaryong babae lamang, at ikaw ay nagkakahalaga ng bilyon, naisip mo ba kung anong mangyayari sa akin? Itataboy mo ako, at sisihin ko ang ibang tao habang pinapanood kang magsaya. Pero hindi ako ganoon. Victoria, akala mo ba ang kontrata sa supply ay sapat na para kontrolin ako? Hindi kita kinokontrol. Bakit ka narito? Ikaw, akala mo lang na nasaan ako ngayon dahil sa 3 milyong pisong puhunan mo at sa sterling. Pero ngayon, sinasabi ko sa iyo ng napakalinaw, hindi. Kung nasaan ako ngayon ay dahil lang sa aking kakayahan at talino. Ang kakayahan at talino mo? Makipagkompetensya ka sa akin? Alisin mo lahat ng paghihigpit mo sa akin at magkaroon tayo ng totoong laban. Tingnan natin kung matatalo ako sa iyo. Kung matalo ako, magdidiborsyo tayo kaagad at lahat ng meron ako ay sa iyo. Ngunit kung ikaw ang matalo, maghihiwalay tayo ng maayos. 30 milyong piso pa rin, kasama ang villa na iyon. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Bakit ko pa makikipagkompetensya sa iyo? Natatakot ka. Natatakot ka na malaman ng mga tao na wala kang silbi. Natatakot kang ipaalam sa mga tao na nanunulak ka lang dahil nasa likod mo ang sterling. Gumagamit ka ng reverse psychology. Binibigyan lang kita ng isang pagkakataon na patunayan ang sarili mo. So, kaya mo ba o hindi? Hindi yan tungkol sa kaya. Walang punto. Panalo. Lahat ng sa kanya. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon. At kung may kakayahan ako o wala, bakit ko dapat patunayan sa iyo? Karapat-dapat ka ba? Nandaya ka. Tinalikuran mo ang 10 taon kong debosyon. Ngayon, ibabagsak kita. Ang Sky Lake Residences project mo ay hindi tatagal ng 1 buwan. Hindi mo kayang patagalin ito at lahat ng shareholders ng Vance Group ay hahabulin ka. Julian, ganap kong kontrolin ng Vance Group. Hindi kita bibigyan ng anumang pagkakataon na makabangon muli. Julian, ako na ang mamamahala sa Vance Group. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon para makabawi. Victoria, ikaw, walang puso, walang utang na loob, babaeng may kamandag. Tama? Kung hindi ako medyo may kamandag, paano ko matatalo ang tulad mo? Isang kontrabida na pinlano ito sa loob ng 10 taon? Ikaw! Kung wala ka ng iba, umalis ka na lang ngayon. Napaka-importante ng oras ko ngayon. Victoria, kailangan ba talagang ganito? Maari ka nang umalis. Ang tanga ko para hayaan kang makatakas? Nanay. Nanay. Anak, nakabalik ka. Nanay, bakit mo ginagawa ang mga gawaing bahay na ito? Hindi ba siya ang gumagawa nito dati? Ayos lang, ayos lang. Nagmop lang ng sahig. Wala naman akong mas magandang gawin. Isipin mo na lang na ehersisyo ito para sa aking buto. Ayos lang, ayos lang. Fiona, paano mo hinayaan ang aking ina gawin ang mga ito? Dati kang sabik gawin ang mga gawaing bahay na ito. Una, nasa paggaling ako pagkatapos manganak ngayon. Hindi ako makakapagod. Pangalawa, kailangang may gumawa ng mga gawaing bahay. Kung naaawa ka sa kanya, kumuha ka ng yaya para sa kanya. Huwag mo akong sigawan dito. Tama, tama, tama. Ako ang nagpilit gawin iyon. Wala naman akong ginagawa. Kita mo? Nanay, Ikaw. Kumusta ang lagay kay Victoria? hindi siya pumayag. Talagang may kakayahan itong si Victoria. Sa lahat ng mga taon, sumusunod sa iyo. Kontento na siya sa pagiging may bahay. Talagang sayang. Ano ang silbi ng pagsasabi nito ngayon? Hinihingi ng mga bangko ang pagbabayad at pinutol ang pinagmulan ng supply. Magsisimula na ang paglilitis. Ano ang dapat nating gawin ngayon?
may ideya ako. Anong plano? Pumunta ka sa harap ng lahat at lumuhod at humingi ng tawad kay Victoria. Kung mas mayaman ang tao, mas pinapahalagahan nila ang kanilang reputasyon. Puwersahin mo siya na gumawa ng isang bagay sa pamamagitan ng moral na pangalan. Sigurado akong hindi siya mananatiling walang reaksyon. Hindi, talagang hindi. Baliw ka. Gusto mo bang lumuhod at humingi ng tawad ang nanay ko? Pagluhod lang iyon. Ito ay makakapagbalik sa Vance Group mula sa kamatayan. Ganoon ba kahirap? Ikaw, Siya. Pupunta ako. Nanay. Nanay? Wala kang awa. huwag kang magpanggap na marangal. Kung ayaw mong pumunta ang nanay mo, pinigilan mo na sana siya. Victoria, Tingnan mo kung sino ang nandito. Ang masamang biyenan. Kakaalis lang ni Julian at nandito ka na ngayon. Pasalitan kayo, ha? Pero ang desisyon ko ay hindi magbabago. hindi. Victoria, huwag kang magkamali ng intindi. Hindi ako nandito upang magmakaawa sa iyo. Bakit ka nandito? Si Fiona ang naisip ng ideya na ako ay lumuhod sa harap mo sa publiko at guilt trip ka para pilitin kang bigyan ng pagkakataon si Julian. Pero ayaw kong gawin iyon. Pumunta ako ngayon para sabihin lang ang isang bagay sa iyo. Pasensya na. Ano ba talaga ang gusto mo? Sinabi ko na, mas gumaan ang pakiramdam ko. Victoria, sa lahat ng mga taon na ito, ikaw ang nag-aalaga sa ating pamilya. Si Julian at ako ay naging walang utang na loob. Nagkamali kami sa iyo. Si Fiona dati ay tila matamis at kaibig-ibig. Ngunit sino ang mag-aakala na siya ay napakawalang awa? Siya ang may pinakamadilim na puso sa lahat. Sa palagay ko, nararapat lang sa akin. Kaya tinanggihan ka ng bagong manugang. Kaya naman sa maikling panahon, nagkaroon ka ng kumpletong pagbabago. Victoria, taos-puso akong humihingi ng tawad. Ako ang may dahilan nito. Kahit ikaw, na hindi man lang gumalaw ng daliri, isang anak mayaman na spoiled, ay isinantabi ang iyong pagmamalaki upang alagaan si Julian at ako. Ngunit, si Julian at ako ay hindi karapat-dapat sa iyo. Kung hindi mo ako mapapatawad, naiintindihan ko. Hindi kita pipilitin. Masyado akong mali. Dapat ako maparusahan. Dumating ako ngayon para lang magpaalam sa huling pagkakataon. Victoria, ingatan mo ang iyong sarili. Alis na ako. Nalulambot? Kumpara kay Julian, kahit papaano, mas maganda ang ugali niya. Ngunit, hindi ako titigil. Nanay, bumalik ka na. Kumusta ang nangyari? Walang kwenta. Hindi siya naapektuhan ng pagluhod. Bakit hindi ka umiyak at nagwala? Ano ang nangyari sa sigla mo na apihin siya? Fiona. Noong nandito pa si Victoria, hindi man lang siya maglalakas loob na saktan ang aking nanay. Huwag mo siyang banggitin sa harap ko. Huwag mong kalimutan. Ikaw ang nagplano upang palayasin siya. Ngunit nagkulang ka sa huling sandali. At ngayon, tayo ay nasa mahirap na sitwasyon. Dahil lang inakit mo ako! Huwag mo akong pagbintangan. Kung wala kang naisip, makakapasok ba ako sa iyong kama? Kung pinigilan mo ang iyong sarili, makakabuntis ba ako ng anak mo? Julian, huwag mong isipin na napaka-inosente mo. Naging taksil ka sa iyong kasal. Huwag mong sisihin ang iba sa pagplano laban sa iyo. Ikaw? Sige, saktan mo ako. Kung maglalakas loob kang iwan ako ngayon, dadalhin ko ang anak natin at tatakbo ng malayo. Hindi mo na makikita ang anak mo. Hindi ka naniniwala? Subukan mo. Anak, sige. Ayos lang, nanay. Nanay? Tama na. Tigilan na ang away. Hayaan mo akong makita ang apo ko. Julian,
Tigilan mo na ang pagpapanggap na masunuring anak. Ikaw ang pinakamapagkunwari. Fiona, paano ka naging ganito? Ganyan na talaga ako dati pa. Tama na. Hindi ito ang oras para sa panloob na away. Dahil hindi natin siya makumbinsi, pumunta na tayo sa korte. Sa totoo lang, kamakailan tahimik nating itinago ang ilan sa mga ari-arian. Sa pinakamasama, ang ari-arian sa pangalan mo, hatiin na lang natin sa kanya ang kalahati. Mukhang bukas ang isip mo rito. Ano pa ba? Ang pagpapahaba nito ay walang natutulungan. Mailalabas niya ang kanyang sama ng loob. Magbabayad tayo para maiwasan ang gulo, at maghihiwalay na tayo ng landas. Ngayon, tila iyon na lang ang tanging paraan. Pero sa bandang huli, yang 200 milyong piso sa pribadong account mo, kailangan mong ibigay sa akin para sa daloy ng pera. Hindi. Iyon ang pera ko para sa seguridad. Walang gagalaw niyan. Ikaw, Wala ka bang 3 kasalukuyang proyekto? Ibenta mo ang 2 sa mga iyan at ilaan lahat sa proyektong Skylake Residences. Solusyon ang problema. Sa ganoon, hindi tayo masasakal ng sterling. Ang kaso ng pagtatalo sa diborsyo ng nagsasakdal na si Victoria Santos laban sa akusado na si Julian Reyes ay magpapatuloy na sa paglilitis. Abogado ng nagdemanda, mangyaring sabihin ang inyong mga kahilingan sa paglilitis. Mahal na hukom, ang aking kliyente, Ginang Santos, ay naghahain ng mga sumusunod na kahilingan. Una, ang akusado ay nangalunya at nagkaanak sa labas. Hinihiling namin na ipagkaloob ng hukuman ang diborsyo. Ikalawa, hiling naming legal na hatiin lahat ng ari-arian ng mag-asawa. Abogado ng akusado, dahil sa mga kahilingan ng nagdemanda, ano ang inyong tugon? Mahal na hukom, ang kasal ng aking kliyente, Ginoong Reyes, at ng nagdemanda, Ginang Santos, ay talagang patay na sa loob ng maraming taon. Sa makatuwid, ang aking kliyente ay handa na buwagin ang kasal na ito. Bukod dito, upang ipakita paggalang sa kasal na ito, siya ay handang magbayad ng kompensasyon sa nagdemanda 30 milyong piso. Higit pa rito, ang villa kung saan ang aking kliyente at ang nagdemanda dati nakatira ay pag-aari din ng nagdemanda. Abogado ng nagdemanda, ano ang inyong tugon? Mahal na hukom, ang akusado tinatawag na makatwirang kompensasyon ay hindi talaga makatwiran. Ang aking kliyente, Ginang Santos, sa panahon ng kasal ay gumawa ng hindi mapapalitang mga kontribusyon sa paglikha at pagpapaunlad ng Vance Real Estate, kabilang ang ngunit hindi limitado sa pagbibigay 3 milyong piso bilang puhunan sa pagsisimula, pagtulong sa pagdraft ng mga artikulo ng inkorporasyon at mga bid ng proyekto, at paggamit ng kanyang personal na koneksyon upang makuha ang unang malaking kliyente ng kumpanya. Ito ang mga talaan ng bank transfer noong panahon na iyon, 3 milyong piso na inilipat mula sa personal na account ni Victoria Santos sa personal na account ni Julian Reyes. Ang petsa ay 17 ng Marso, 10 taon na ang nakalilipas. Ito ang unang proyektong panukala ng Vance Real Estate. Nakalagay dito ang petsa ng pagprint, 2:43 ng umaga. Ang login account ay nagmula sa personal na laptop ni Victoria Santos. Ito ang unang malaking kliyente ng Vance Real Estate, Ocean View Construction Group. Sulat pang negosyo. Ang nagrekomenda ay si Victoria Santos. Sa konklusyon, ang aking kliyente ay humihiling na hatiin ang lahat ng ari-arian, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga shares. Mahal na hukom, ang mga dokumentong ito ay nagpapakita lamang na sa panahon ng pagsisimula ng aking kliyente, ang nagdemanda ay nagbigay tulong ayon sa kanyang kakayahan. Ito ay normal na suporta sa isa't isa sa pagitan ng mag-asawa. Hindi pa ako tapos. Ito ang mga talaan kung paano si Ginoong Julian Reyes sa pamamagitan ng 2 offshore na kumpanya, K-Haven Holdings at Lujing International, inilip ang kanyang personal na ari-arian. ang bagay na ito. Paano niya alam? Sa loob ng 3 taon, kabuuang 320 milyong piso ang nailipat. Sa mga iyon, 210 milyong piso ay inilip sa personal na account ng isang ikatlong babae sa ilalim ng pangalan ni Fiona de la Cruz. Ginoong Reyes, totoo ba ito? Inilip mo ba talaga ang mga ari-arian? Hindi ito maganda para sa iyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Bukod dito, si Ginoong Julian Reyes at si Fiona de la Cruz
ay nagkaroon ng 3 taong hindi tamang relasyon. Si Fiona de la Cruz, ngayong buwan nanganak ng isang sanggol na lalaki para sa akusado. May pagtutol ba ang panig ng depensa? Mahal na hukom, kailangan kong i-verify ang pagiging totoo ng mga dokumentong ito. Sa dami ng ebidensya, kailangan naming suriin ito isa-isa. Lahat ng materyales ay nakuha ng legal. Ang mga talaan ng paglipat ay inisyu ng bangko, nilagyan ng selyo ng opisyal, mga dokumento ng offshore na kumpanya na ibinigay ng isang sumusunod na ahensya sa jurisdiksyon ng rehistrasyon. Naglalaman ng mga ito ng opisyal na selyo. Bukod pa rito, ang paternity test ay isinagawa ng isang nangungunang ospital. Ito ay legal na balido. Iyan ay isang panig na kwento mo. Mahal na hukom, humihiling pa rin kami na i-verify ang pagiging totoo nito. Kung nais ng depensa na i-verify, sige, ituloy. Ngunit nag-apply din kami para sa pagpapanatili ng ari-arian. Hinihiling namin sa korte na i-freeze ang mga account ni Ginoong Julian Reyes at lahat ng account sa ilalim ng pangalan ni Fiona de la Cruz at mga kaugnay na ari-arian upang maiwasan ang depensa na maglipat pa ng mga ari-arian ng mag-asawa sa panahon ng paglilitis. Hindi pwede. Kung i-freeze ang aking mga ari-arian, matatapos ang aking kumpanya. Wala nang paraan. Kung ma-freeze ang ari-arian ko, wala na ang kumpanya ko. Tinatanggihan ang pagtutol. Abogado Hernandez, kailangan mong mag-isip ng paraan. Mabilis. Ano ang inaasahan mong gawin ko? Tumahimik. Dahil sa ebidensya mula sa nagsasakdal, ito ay pansamantalang nagpapakita na naganap nga ang paglipat ng ari-arian at napakalaki ng halagang inilipat. May panganib ng karagdagang paglipat ng ari-arian. Ang aplikasyon para sa pagpapanatili ng ari-arian ay ipinagkaloob. Victoria. Magkano ang gusto mo? Sabihin mo, ang halaga. Sinabi ko na, ibabalik kita sa 10 taon na nakalipas. Kung itutulak mo ako ng ganito, guguho ang Vance Real Estate. Wala ka ring makukuhang sentimo. Ito ay magiging isang laban hanggang sa huli. Kahit wala akong makuhang kahit isang sentimo, kailangan ko pa ring makabawi. Bukod dito, kung guguho man ang Vance Real Estate o hindi, ay nakasalalay sa akin, Victoria. 50 milyong piso. 50 milyong piso plus ang villa na iyon. Sapat na ba iyon para sa iyo? Hindi? 100 milyong piso. 100 milyong piso. Victoria, nasiyahan ka na ba ngayon? Gumastos ka na ng mahigit 200 milyong piso para kay Fiona. At sa tingin mo, sapat na ang 100 milyong piso para alisin ako. Kahit ngayon, sinusubukan mo pa rin akong apihin. Bukod, kailangan ko ba talaga ang 100 milyong piso na iyon? Ang gusto ko ay lahat ng mayroon ka. Victoria, baliw ka! Ikaw na masamang babae! Victoria, kailangan mong malaman na sa listahan ng mga shareholder ng Vance Group, wala man lang ang pangalan mo. Kahit magdesisyon ng korte, ang pinakamataas na makukuha mo ay kalahati ng ari-arian ng mag-asawa. Ang kumpanya ay akin. Walang sino mang makakaagaw nito sa akin. Eddie, maghintay at tingnan. Ginoong Reyes, alam kong ayaw mong tanggapin ito. Gusto mong patunayan ang punto pero hindi tayo kayang matalo at hindi natin kayang patagalin ito. Tanggapin mo na ang pagkatalo. Ako. Ang ikalawang pagdinig ay tatagal ng hindi bababa sa kalahating buwan. Madali nilang papatagalin ito ng 1 o 2 buwan o higit pa. Framing. Sa oras na iyon, mawawala na ang Vance Group. Ano pa ang saysay ng lahat ng ito? Tama si Julian. Ang mga shares ng kumpanya ay wala sa iyong pangalan. Ang pagkuha sa kumpanya ay magiging napakahirap. Kahit bigyan ka ng korte ng bahagi, hindi mo pa rin makokontrol ang kumpanya, pabayaan pa na paalisin siya. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kakomplikado. Uy, Charles, tungkol sa partnership na pinag-usapan natin noong nakaraan, pwedeng pag-usapan natin ang mga detalye ngayon. Victoria, 3 araw na akong naghihintay ng tawag mo ngayon. Eh di magkape tayo sa ibang lugar. Sige, ihahanda ko ang pinakamasarap na kape para sa iyo. Ito si Charles. Ang tagapagtatag ng Apex Capital, Charles Lim. Kaibigan mula pagkabata ng tatay ko. 2 taon na ang nakalipas. Nang mag-raise ng capital si Julian, kumuha siya ng 12% ng shares. 12%. Dagdag pa ang 17% na hinahawakan ni Marcus sa trust.
kabuuang 29%. Personal na pag-aari ni Julian ang 61% ng shares. Kailangan niyang ibigay sa akin ang kahit kalahati. Kung gayon, ang porsyento ng shares na hawak mo ay mahigit 50%. Kaya ang resulta ng labanang ito ay nakatadhana na mula pa sa simula. Wala talaga siyang kaalam-alam. Ayos. Paano niya nalaman ang tungkol sa 200 milyong piso? Hindi ba sinabi mong maayos na nakatago iyon? Hindi ba sinabi mong walang palya iyon? Pero alam na niya ngayon. Sinabi ko sa iyo na ang 200 milyong piso ay ang aking sandalan. Kahit na wala kang matira, kailangan ko pa rin ang perang iyon upang mamuhay sa natitirang bahagi ng aking buhay. Walang gagalaw sa perang iyon. Sabihin mo iyan sa hukom. Umalis ka. Kaya ano ang gagawin natin ngayon? Ano pa bang magagawa natin? Ang gusto niya, ibigay lahat sa kanya. Sa ngayon, gusto ko lang iligtas ang Vance Group. Kahit na ibigay ko sa kanya ang kalahati ng shares, si Marcus ay may hawak pa ring ilang shares sa trust. Pinagsama-sama, ako pa rin ang majority shareholder. Ang kumpanya ay mananatili sa akin. Hindi ako naniniwala na si Victoria, bilang ang pangalawang pinakamalaking shareholder, ay mananatili lang at manonood sa Vance Group na malugi. Sige, maaari mo siyang bigyan ng shares. Pero, ang pera ko? Wala kang hawak kahit isang sentimo. Bukod sa shares, kailangan mo pa rin siyang bigyan ng pera. Wala akong sapat na pera. At ano ang kinalaman ko diyan? Sinabi ko sa iyo na ang 200 milyong piso ay aking lifeline. Akin ito. Ulitin mo iyan. Ano kung ulitin ko? Ikaw. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng ito, gusto mo pa ring maglinis ng kamay? Wala kang pakialam. Julian, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo! Bitawan mo! Bitawan mo! Ha? Kung ano man iyan, pwede ba kayong mag-usap na lang? Ito. Nanay, huwag kang makialam. Ngayon, ilipat mo ang pera sa akin agad. Pupunta ako at aayusin ko kasama siya. Para mailigtas pa ang kumpanya at mananatili kang mayamang asawa. Kung hindi, kapag ipinatupad ito ng korte, wala ka ring makukuha. Ako. Kung mawala ang kumpanya, ayoko na ring mabuhay. Kung hindi mo ilipat ang pera sa akin ngayon, mamamatay tayong lahat. Bitawan mo. Sige, ililipat ko. Ilipat mo ang pera sa akin ngayon din. Na-transfer na. Ikaw ang may gusto niyan. Kalahati ng personal kong mga ari-arian mapupunta sa iyo. At kalahati ng aking 61% ng shares mapupunta rin sa iyo. Kung walang tutol, pirmahan mo na lang itong kasunduan sa paghahati ng ari-arian. Bakit bigla kang naging napakabait? Hindi kayang patagalin ng Vance Real Estate ito. Masaya ka na? Pero hindi pa ako tapos magsaya. Victoria, wag mo namang ipilit. Malaki na ang konsesyon na binigay ko. Ginoong Reyes, ang yabang mo naman para sa isang humihingi ng pabor. Ikaw, Ginang Santos, kahit pumunta tayo sa korte, pareho lang ang resulta. Kung mag-bankrupt ang Vance Group, ano pang silbi nito sa iyo? Tama ba? Maayos naman ang kontrata. Si Eddie. ngayon maaari mo nang alisin ang pagbara sa Vance Group, di ba? Una, pumunta muna tayo sa Civil Affairs Bureau para sa diborsyo. Pagkatapos ng diborsyo, aalisin ko ang pagbara. Pagkatapos ng lahat, ako na ngayon ang majority shareholder ng Vance Group. Hindi ako pumapayag sa talo. See ya. Bibitawan mo lang siya ng ganyan? Hindi pwede. Sinabi ko sa iyo, iwanan ko siya na walang natira. Victoria. Matagal na kitang hindi nakikita nang umingiti ng ganyan. Diborsyado na ako. Siyempre masaya ako. Sa wakas, malaya na ako. Gaan na ang pakiramdam ko. Hindi mo ba na-miss ang ating nakaraan? Kapag naaalala ko ang nakaraan ko, para akong sobrang tanga. Ang 10 taon kong kabataan. 10 taon kong tunay na pag-ibig ay nasayang lang sa isang aso. Ngayong ako ay shareholder ng Vance Group, ipapaalam ko sa lahat na magdaos ng pulong ng mga shareholder bukas. Mayroon akong mahalagang iaanunsyo.
Lahat, hayaan ninyo akong ipakilala sa inyo. Ito ay ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Vance Group, Victoria Santos, na may 30% bahagi. Batiin natin siya. Salamat sa pagtanggap. Bilang isang pangunahing shareholder ng Vance Group, mayroon akong magandang panukala. Iminumungkahi ko. Naalisin si Julian Reyes bilang chairman at palayasin siya sa board. Victoria, nababaliw ka na ba? Bumoto tayo. Victoria, kahit na pareho tayo ng bilang ng shares, ako na ang nagpapatakbo ng Vance Real Estate ng ilang taon. Kakadating mo lang? At gusto mo akong tanggalin? Hindi ba yan medyo unrealistic? Marcus, anong ibig mong sabihin? Pinsan mo ako! Ang shares na hawak mo ay talagang hawak mo para sa akin. Pinagtataksilan mo ako? Julian, ang kumpanya talagang lumago dahil sa aking hipag. Hindi dahil kay Victoria. Hayaan mong si Victoria ang pumalit at gaganda ang takbo ng kumpanya. Totoo. Ginoong Lim, ano ba talagang ipinangako sa iyo ni Victoria? Ginoong Reyes, noong naghahanap kayo ng capital, ang dahilan kung bakit ako bumili ng shares ninyo ay dahil kay Victoria. Kung wala si Victoria, sa tingin mo ba ay magiging interesado ako sa inyong kumpanya at mamumuhunan? Ikaw, Siyempre, ang negosyo ay negosyo. Ang interes ng kumpanya ang nauuna. Ang iyong personal na mga gawain ay seryosong nakaapekto sa presyo ng stock at reputasyon ng kumpanya. Bilang isang shareholder, kailangan kong maging responsible sa aking investment. Ang mosyon ay pumasa. Simula ngayon, ang Vance Real Estate ay papangalan ng Sterling Real Estate. sinusubukan mong agawin ang kumpanya ko. Sinusubukan mong agawin ang Vance Group ko. Mali. Mula ngayon, wala ng Vance Real Estate sa lungsod ng Ilog. Magkakaroon ako ng profesional na ahente na hahawak sa restructuring ng assets. Gusto mo pa ring i-dilute ang shares ko. May problema? Pero itago mo na lang sa sarili mo. Sige, Victoria. Iba ka talaga. Sige, panalo ka. Mula ngayon, sayo na ang Vance Group. Chairman Santos, ang shares na hawak ko, Sa 17% na hawak mo, 2% ay iyong personal na shares. Isa pang 5%. Ilipat kay Jose. Ang natitira ay mapupunta sa akin. salamat, Ginang Santos. Tapos na ang meeting. Sayang lang ang espasyo. Mahal, nakabalik ka na. Ngayong hiwalay ka na. Sa wakas ay maaari na tayong magpakasal. Bago siya nagkaanak, nagkunwari siyang napaka-inosente. Ano ang problema, mahal? Mahal, kailangan nating bigyan ng ating anak ng kumpletong tahanan. Tama? Para sa kapakanan ng bata, maaari tayong magpakasal, pero hindi ko ililipat ang shares ko sa iyo. Lahat ng assets ko ay magiging premarital property. Imposible. Kailangan mong ibigay sa akin ang kalahati ng shares. Ipinangako mo sa akin iyon. Papaano mo nasabi yan? Lahat dahil sa iyo, pinaalis ako ng board. Ngayon, ang Vance Real Estate ay pag-aari na ni Victoria Santos. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, ako pinaalis ng board. Ngayon, Vance Real Estate ay opisyal ng pinalitan ng pangalan Sterling Real Estate. Papaano nangyari ito? Lahat dahil sa iyo. Ngayon, nawala na ang Vance. Ang aking shares ay mababawasan ng mahigit kalahati. Hindi ka marunong magpigil at sinisisi mo sa akin. Isang babae. Ipinangako mo sa akin. Kahit na mayroon ka lang 10% ng shares, kailangan mo pa ring ibigay sa akin 5%. Kung hindi, dadalhin ko ang anak ko at aalis ako at wawakasan ang linya ng pamilya Vance.
Hindi ka mangahas. Abangan mo. Bakit kayo nag-aaway muli? Wala ba kayong pakialam na magising ang bata? Talaga naman. Lumayo ka sa akin. Huwag hawakan ng anak ko. Nanay? Nanay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Fiona, papaano mo nagawang itulak ang nanay ko? Nagtatanong lang ako. Ibibigay mo ba sa akin ang shares? O hindi? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Nanay, kunin mo muna ang bata at umalis. Nanay, kunin mo muna ang bata at umalis ka. Si. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Fiona, mahilig kang magpakana ha? Hindi mo na makikita ang bata. Sawa na ako sa mga pananakot mo. Bumalik ka. Bumalik ka rito. Ibalik mo ang bata. Julian, kung aalisin mo ang bata ngayon, tatalon ako. Fiona, huwag kang gagawa ng kabaliwan. Bumaba ka, bilis. Mag-usap tayo, okay? Julian, ibalik mo ang bata at ibigay mo ang shares. Pinangako mo to sa akin. Tumalon ka na. Ang anak ko hindi kailanman ibibigay sa'yo. Huwag mo nang subukan. Anak, ikaw. Nanay, sinusubukan lang tayo nitong takutin. Ang isang mapanlinlang na tulad niya ay hindi tatalon. Tara na. Julian, huwag kang gumalaw. Fiona, Ano pang hinihintay mo? Tumawag ng ambulansya. Lolo, ito ang integration plan para sa Sterling Advanced Real Estate. Tingnan mo. Kaya mong hawakan ito ng mag-isa. Lolo? Maagang pumanaw ang mga magulang mo. Tumatanda na rin ako. Ikaw na lang ang natitirang dugo sa pamilyang Sterling. Ito ang mga responsibilidad na dapat mong gampanan. Lolo, hindi kita bibiguin. Naniniwala ako na sa iyong kamay ang Sterling, lalo itong gagaling. Doktor, kamusta siya? Mataas ang pinsala ng kanyang gulugod. Nakaligtas siya, pero maaari siyang maging permanenteng baldado. Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Isang perpektong masayang pamilya. Paano biglang naging ganito? Karma. Lahat ito ay karma. Karma. Lahat ito ay karma. Huwag kang mag-alala. Sa natitira pang buhay ko, palagi kitang pahahalagahan. Victoria, mahal kita. Ibibigay ko sa iyo ang mundo. Sa lahat ng mga taon na ito, ano ba ang nagawa ko? Talagang mali ako. Mahal, nasa bahay ka na. Hindi na tayo makakabalik. Hindi na talaga tayo makakabalik. Nahulog siya sa bubong. Kumusta siya? Nasaktan ang kanyang gulugod. Sabi ng doktor, malamang na maparalisa siya habang buhay. Wala nang pag-asa na gumaling. Kung ako ang tatanungin mo, karma lang niya iyon. Pumapasok bilang kabit. Nararapat lang sa kanya iyon. Tama na, umalis ka. Sige, Ginang Santos. Julian? Julian, Wala ka sa ospital? Kasama ang palamuti mong asawa? Anong ginagawa mo dito? Victoria, alam kong wala akong karapatan na humingi ng tawad sa iyo, pero nakikiusap ako sa iyo ng isang bagay at sana pumayag ka. Pero baka hindi ako pumayag. Ang mga shares na hawak ko, ililipat ko lahat sa iyo. Magkano? 3 milyong piso. Julian, baliw ka ba? 30% ng shares ay sapat para mabuhay kang komportable sa natitirang buhay mo. Paano mo ibebenta ng 3 milyong piso lang? Si Fiona ay nasa nakahiga sa ospital at ang bata ay nangangailangan ng suporta mo. 3 milyong piso. 3 milyong piso.
Ang puhunan sa pagsisimula na ibinigay ko sa iyo ay 3 milyong piso. 3 milyong piso din. Sinusubukan mo bang magbayad sala o gagamitin ang 3 milyong piso na ito para magsimulang muli? Para patunayan na lahat ng naabot mo ay nakuha mo sa sarili mo. Julian, huwag kang padalos-dalos. See? 3 milyong piso. Kukunin ko. Ang sanggol ko. Bigay mo sa akin ang sanggol. Fiona, hindi ka pa pwedeng gumalaw. Maghintay ka hanggang magaling ka na. Gusto ko siya ngayon. Isuli mo sa akin ang anak ko. Yan ang anak ko. Anong karapatan ng pamilya Reyes na kunin ang anak ko? Mga sinungaling kayong lahat. Julian, sinungaling ka. Ano ang ingay? Hindi ka man lang makagalaw. Ibibigay ko sa iyo ang sanggol. Maaari mo ba siyang alagaan? Kaya ibigay mo sa akin ang shares. Ipinangako mong ibibigay sa akin 30% ng shares. Napunta ako sa ganitong kalagayan. At kasalanan mo ang lahat. Shez? Wala na. Ano ang sinabi mo? Ibinenta ko na. Ibinenta? Hulaan mo kung magkano. Hindi ako manghuhula. Wala akong pakialam kung magkano ang nakuha mo. Ibigay mo sa akin ang pera. 3 milyong piso. 3 milyon? 30% ng Vance Real Estate? At ibinenta mo lang ito sa halagang 3 milyon? Julian, nawala ka ba sa iyong katinuan? Ano naman ang tungkol sa akin at sa ating anak? Hindi ba ginawa mo ang lahat para pakasalan ako? Para maging Ginang Reyes? Pagkatapos mong lumabas ng ospital, magpapakasal tayo. Gagawin kitang, lehitimong Ginang Reyes habang buhay. Hindi. Ayaw ko. Sa puntong ito, wala nang saysayang tama at mali. Huwag kang mag-alala. Kahit na paralisado ka, hindi kita iiwan. Aalagaan kita ng mabuti sa natitira mong buhay. Kaya sa natitira nating buhay, magpahirapan tayo. Hindi. Hindi kita pakakasalan. Lumabas ka. Lumayo ka sa akin. Kahit mamatay ako, ayaw kong alagaan mo ako. Anak? Nanay, 10 taon na ang nakalipas. Binigyan ako ni Victoria ng 3 milyong piso bilang puhunan sa pagsisimula. Ngayon, ibinenta ko ang shares ng kumpanya, pabalik sa kanya sa halagang 3 milyon. Utang ko iyon sa kanya. Nakapaglabas na ako ng pahayag at anunsyo. Wala nang silbi ang pagpigil sa akin ngayon. Ayos lang iyon. At least, pantay na kayo ngayon. Victoria na naman. Bakit? Bakit niyo to ginagawa sa akin? Paibabalikin mo sa kanya ang pera. Ibalik mo sa akin ang pera. Sige, mag-iskandalo ka. Hindi ka naman makagalaw. Kapag tapos ka na, pagod na sa kakagulo, kakalma ka. Ang Vance Real Estate sa ilalim ng aking restructuring ay nakabangon na, nakatayo na muli. Ang Sky Lake Residences ay naihatid ayon sa schedule. Ang bagong proyekto, Starlight Bay, naubos sa araw ng pagbubukas. Umabot sa 1 bilyong piso ang benta. Ang sterling materials at ang integrasyon ng negosyo ng Vance Real Estate ay kumpleto na. Ang dalawang kumpanya ay bumuo ng closed loop mula sa supply hanggang sa benta. Ang kabuuang market cap ay lumampas na sa 15 bilyong piso. Nasaan si Victoria? Sabihin mo sa kanya na lumabas siya rito. Fiona, kung magdadala ka pa ng gulo, huwag kang magalit kung sipain kita palabas dito. Tama. Pagkatapos ng ginawa mo, may lakas ka pa ng loob na puntahan si Chairman Santos. Wala kang kahihiyan. Nawala ang aking shares at pera. Ano pang kahihiyan ang natitira sa akin? Sabihin mo sa Victoria na iyan. Lumapit dito at makipagkita sa akin. Ikaw, ibinalik mo ang aking pera at shares. Akin iyan. Sa anak ko iyan. 3 milyong piso. Kinuha mo ang 3 milyong piso ng ganoon na lang? At ang 30% bahagi ni Julian? Wala kang awa. Kung hindi mo ibabalik ngayon, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat. Sige, tutulungan kita. Ikaw, doon. Hanapan mo siya ng pinakamahusay na influencer. Mag-set up ng live stream para sa kanya at palakasin ang traffic. Hindi ka aalis. Ikaw, tanggalin mo ang preno sa kanya. Hayaan mo siyang magsalita online hanggat gusto niya. Ikaw. Ang babaeng iyon,
Victoria Santos, sa lahat ng kanyang pera at kapangyarihan, ginamit ang 3 milyong piso upang kunin ang aking 30% shares sa Vance Group. Hindi na siya tao. Siya ay isang demonyong lumalamon ng tao ng walang awa. Grabe naman yan. 30% ng shares ng Vance Group ay 3 milyong piso. Mga walang pusong kapitalista. Hindi mo pa alam? Siya ang nakikialam sa mga kasal ng iba. Victoria Santos, noon ay nagbigay kay Julian Reyes ng 3 milyong piso para simulan ang kanyang negosyo. Kamakailan, muntik na akong maset up niya at ni Julian Reyes at naiwang wala. Sabi ng insider, hindi si Chairman Santos ang kumuha sa kanila. Si Julian mismo ang nagbenta at pinanotaryo niya. Naglabas ng pahayag, itong si Fiona de la Cruz. Ay ayaw lang tanggapin. Nagsisinungaling ka! Si Victoria Santos ang pumilit sa akin. Nakakapal ng mukha. Siya'y kontrabida pero nagmumukhang banal. Manahimik ka! Binigyan ko ang pamilya Reyes ng isang anak na lalaki. Ang perang iyon at ang mga shares na iyon ay nararapat na akin. Anong karapatan ni Julian Reyes na ibenta ang aking shares? Sa palagay ko, siya at iyong si Victoria Santos nagsanib puwersa para dayain ako. Hindi ka pa ba tapos sa iyong tantrum? Julian Reyes, ba si Victoria Santos ang nagpadala sa iyo para alisin ako? Sinasabi ko sa iyo, hindi pwede. Kahit mamatay ako ngayon, babalikan ko pa rin ang mga shares na iyon. Dahil ayaw mong umalis, di manatili ka. Pwede kang mag-eskandalo dito hanggat gusto mo. Magsasama tayo hanggat kailangan. Makatitiyak ka. Hindi kita aabalahin. Sige lang. Mamaya, dinala ni Julian si Fiona at umalis sila sa lungsod ng ilog. Narinig ko na noong umalis si Fiona, sinumpa niya si Julian, sinumpa si Ginang Reyes, at sinumpa ako. Pagkalipas ng mga taon, narinig ko kay Marcos na sina Julian at Fiona ay palaging masakit na nagpapahirapan sa isa't isa. Sa kanilang 30 anyos, mukha silang 60 anyos. Gayunpaman, wala nang saysay sa akin ang lahat ng iyon. Si Lolo ay tumatanda na. Araw-araw, naglalaan ako ng oras upang makasama siya, upang maranasan niya ang oras ng pamilya. Victoria, habang bata ka pa, dapat kang humanap ng angkop na tao. Gusto ni Lolo na habang bata ako, humanap ulit ng angkop na tao. Lolo, hindi ako pumayag. Ngayon, ang luto ni Marta ay napakasarap, kaya hindi na ito binanggit ni Lolo. Sunod, tanggapin natin si Chairman Victoria Santos upang magbigay ng talumpati. Chairman Santos, kasalukuyan mong pinangangasiwaan 3 kumpanyang nakatala. Ang listahan ng Forbes China ng mga babaeng pinuno ng negosyo ay nagraranggo sa iyo sa ikalima. Maaari ko bang itanong, ano ang sikreto ng iyong tagumpay? Piliin ang tamang landas, lumayo sa mga maling tao. Ang nakaraan, hindi ako lumingon sa likod. Chairman Santos, kung babalikan mo ang iyong maraming taon ng karera sa negosyo, sino ang pinaka-pinagpapasalamatan mo? Isang retiradong veteranong driver. Isang driver? Sa araw ng kanyang pagreretiro, sinabi niya sa akin ang isang lihim. Ang lihim na iyon ay nagbago ng aking buhay. Simula noon, umakyat ako mula sa putikan. Naglinis ako ng sarili ko. Kaya ngayon, nakatayo ako rito. Chairman Santos, ano ang iyong susunod na plano? Ang Sterling Group's susunod na 5 taong layunin ay $100 bilyong na halaga sa pamilihan. Ang ilang tao ay dumadaan sa iyong buhay upang palakihin ka. Ang ilang sakit, pagkatapos mong malampasan, nagiging iyong pinakamatibay na baluti. Sa susunod na 100, nawa ang bawat isa ay maging isang mas maningning na bersyon ng kanilang sarili.